Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 265 hanggang 72. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang pagbaba ng City Lord ay nagdulot ng pressure sa buong Regan Palace. Maging ang mga nasa True Spirit Realm ay nabahala. Kung tutuusin, ang Flooding Lake City Lord ay masasabing ang Panginoon sa lugar na ito. Ang kanyang lakas at katanyagan ang namuno sa lugar na ito. Tila, noong bata pa ang Flooding Lake City Lord, isa siyang kababalaghan sa Flooding Lake Lane na pamilya at may pinakamaraming pag-asa na maabot ang True Lord rank. Sa kabutihang palad, tila ang City Lord ay walang anumang awayan at narito lamang upang hanapin ang kanyang manugang. Panginoon ng lungsod, ang iyong manugang ay nasa palasyo na ligtas na nakikipag-usap kay Guro. Magalang na sabi ng True Spirit Realm expert na nagbabantay sa Regan Palace. Bahagyang huminto ang Flooding Lake City Lord at binawi ang kanyang aura. Sigurado ka bang hindi siya nagdulot ng gulo? Kinumpirma ng City Lord. Mapait na ngumiti ang isa sa mga panday, nagdulot siya ng gulo ngunit nang makilala niya si Master, inanyayahan siya sa mga panloob na bulwagan. Oo, wala pa akong nakitang nagdudulot ng gulo na maging bisita. Ang mga disipulo ng panday ay hindi kapanipaniwala at ang ekspresyon ng Flooding Lake City Lord ay lubhang makulay habang kumikislap ang kanyang mga mata. Malapit na. Pumasok si Quincy sa Regan Palace. Narito ang anak na babae ng Panginoon ng lungsod. Mukhang pinapahalagahan ng pamilyang Lane ang manugang ng City Lord. Nagsimulang mag-chat ang mga tao sa loob ng bulwagan at nalaman ni Quincy na medyo kakaiba ang ekspresyon ng kanyang ama. Nagdulot ba si Francis ng malaking gulo? Maingat na tanong ni Quincy. Masyadong komplikado ang kanyang emosyon ngayon. Sa isang banda siya ay nakikiramay habang sa kabilang banda siya ay umaasa. Kung si Francis ay nagdulot ng malaking problema at binaigo ang kanyang ama, maaaring parusahan siya ng huli. Gayunpaman, hindi kaagad tumugon ang City Lord. Sa sandaling ito, sabay na lumabas sina Francis at Regan Master mula sa inner hall. Bahagyang nagsisisi si Regan Master tungkol sa talento ni Francis sa pagpapanday. Brother Hanford, kung may oras ka, pumunta ka sa bundok ng Regan. Kung handa kang maging panday, laging bukas ang pinto ko. Ngumiti si Regan Master at pinaalis si Francis. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagkatulala ni Quincy. Hindi ba't nagdulot ng kaguluhan si Francis? Bakit siya tinatrato ng may ganitong paggalang? Maaaring makita ng sinuman na si Regan Master ay labis na kahanga-hanga kay Francis na isang napakalaking kaibahan sa City Lord na binigyan niya ng walang malasakit na saloobin. Para siyang tinatrato ng isang estranghero. Oo naman, pupunta ako kapag nakolekta ko na ang lahat ng mga materyales. Sa ilalim ng nalilitong ekspresyon ng iba, nagpaalam si Francis kay Regan Master. Pagkatapos maglakad palabas ng Regan Palace, ang City Lord at si Quincy ay tumingin ng kakaiba kay Francis. Ang kabataan ay natatakpan ng isa pang patong ng ambon na mahirap makita. Under the City Lord's questioning, Francis humbly told what had happened. Ang dahilan kung bakit binigyang halaga ni Regan Master si Francis ay dahil sa pagiging misteryoso pati na rin ang kanyang talento sa pagforging. Nang marinig ang paliwanag, nagkatinginan ang City Lord at Quincy. Ang City Lord ay tumingin ng malalim kay Francis. Naisip niya na nakita niya ang brat na ito ngunit mas nagulat siya ng huli. Paano ito? Dahil ikaw ay nakatuon sa Quincy, ikaw ay bahagi ng aking pamilya Lane. Ang mga gastos para sa pag-aayos ng luho-hawbaw ay babayaran ng City Lord Palace. Bukod doon, kailangan mong subukan at lumikha ng magandang relasyon sa Regan Master. Ang mga salita ng Flooding Lake City Lord at nagligtas kay Francis ng maraming pera. Salamat Senior, o ang ibig kong sabihin. Bienan. Tuwang-tuwa si Francis. Kapag siya ay ginawa ang pakikitungo sa Regan Master bago, ang mga materyales ay gastos sa kanya sa paligid ng 100 sa 200,000 primal crystal bato dahil ang maliit na magnanakaw pusa ay hindi sumang-ayon sa exchanging ang mahiwagang prasko. Kung hindi, ang lahat ng mga materyales ay babayaran ng Regan Master.
Si Francis ay nag-iisip lamang tungkol sa problemang ito at hindi nag-isip ng isang simpleng pangungusap mula sa Panginoon ng lungsod na nagligtas sa kanya. Ang City Lord ay tumanggo sa kanyang ulo sa kasiyahan habang ang kanyang opinyon tungkol kay Francis ay naging mas malaki. Hindi alam ni Quincy ang nararamdaman niya. Kung magpapatuloy ito, ang posisyon ni Francis sa puso ng kanyang ama ay magiging mas mataas at mas mataas. Kasabay nito, ang mahiwagang layer ng ambon ng kanyang magiging asawa ay naging mas makapal at mas makapal. Isang batang beast tamer na may tumpak na kasanayan sa archery at isang eye bloodline. Talento ng panday na nagpabuntong hininga pa kay Regan Master. At ang maliit na paws ang magnanakaw na marunong maging invisible. Ilang sikreto ang ginawa ng kabataang ito. Quincy sa wakas realize na ang kanyang hinaharap na asawa ay hindi simple, ngunit interes ng taong ito sa kanyang naging mas mababa at mas mababa, halos ganap na hindi pinapansin ang kanyang. Habang iniisip ni Quincy si Francis, hinawakan niya ang kanyang mga ngipin at pinaalis siya ng kanyang mga mata. Pagkatapos bumalik sa palasyo ng City Lord, ginamit ni Francis ang mga koneksyon ng pamilya Lane para i-scout ang mga materyales na kailangan para ayusin ang Luo Haobao. Ang mga gastos na ito ay binayaran lahat ng Panginoon ng lungsod. Francis malinaw naman ay hindi alam ang salita walang kahihiyan dahil siya ay nakalista din ang mga mapagkukunan na siya ay nawawala upang ayusin ang Yin Shadow Cloak. Sa kasalukuyan, ang City Lord ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa kanya kaya ang tagapangasiwa ng City Lord Palace ay magalang sa kanya at hindi siya tinanong. Ang lahat ng mga materyales na kailangan ay natipon sa loob ng 10 araw. Kinuha ni Francis ang mga mapagkukunan at nagtungo sa Regan Mountain. Palasyo ng Regan. Kailangan ko ng isang katulong upang mapabuti ang Luo Haobao kaya kakailanganin mong tumulong. Hiniling ni Regan Master. Walang problema. Medyo alam ni Francis ang pagpapanday at ang pagiging katulong ng isang Panginoon ng panday ay pangarap ng marami. Gayunpaman, nakita niyang kakaiba na partikular na tatanungin siya ni Regan Master. Dahil ba sa talento niya? Ang batang ito ay napakaraming kaalaman tungkol sa mga mapagkukunan. Gagamitin ko ito upang subukan siya. Lihim na binigyan ni Regan Master si Francis ng mahigpit na mga kinakailangan. Siniyasat ng God Spiritual ay nanghuli ang mga mapagkukunan upang ang bawat pagkakamali ay hindi makatakas sa kanyang mga mata. Ang kanyang perceptivity, control, at focus ay nalampasan ang iba ng hindi mabilang na beses. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay maaaring palakihin at palakihin ang mga bagay sa daan-daang tiklop. Dahil dito madali niyang nakikita ang mga disadvantages ng anumang bagay. Nang tumulong si Francis, ang kanyang mga aksyon ay malutong at lubos na responsable dahil ang mga susunod na hakbang ay isinasaalang-alang ang kinalabasan ng Luo Haobao. Napansin ni Regan Master ang mga kilos ni Francis at labis siyang nabigla. Ganyan katumpakan. Kahit na ang mga nakaranas ng matandang panday ay hindi masyadong tumpak. Pinigilan ni Regan Master ang pagkabigla sa kanyang puso. Sa sandaling ito, para bang nakita niya ang pinakamagagandang jade sa mundo. Ang pagpino sa Luo Haobao ay nangangailangan ng halos 4 hanggang 5 araw, at sa prosesong ito, binigyan ni Regan Master si Francis ng malaking bahagi ng trabaho habang binibigyan siya ng mga pointer. Dati nang natutunan ni Francis ang pagpino ng peel pati na rin ang pag-set up ng mga array. Ngayong mayroon siyang master level na taong gumagabay sa kanya, umunlad na rin ang kanyang kaalaman. Ang pangunahing punto ay ang pagkontrol sa apoy, na ginawa pa ni Regan Master kay Francis. Mayroong iba't ibang mga hakbang sa pagkontrol sa apoy na ang kahirapan ay kapareho ng paggawa ng tableta. Ang mga resulta ay nagulat muli kay Regan Master. Bukod sa karanasan at paghihigpit sa paglilinang, perpekto ang kontrol ni Francis. Isang likas na kababalaghan sa pagpapanday. Pinigilan ni Regan Master ang saya sa kanyang puso. Makalipas ang ilang araw, ang Luo Haobao ay nagtagumpay sa pagpapalakas. Ang orihinal na Luo Haobao ay nabago ang mga katangian nito pagkatapos na sumanib sa mahiwagang sangkap, at pagkatapos nitong pagpino, ito ay sumanib sa isang mahalagang Ice Soul Mystic Crystal. Ang mga naturang mahalagang materyales ay hindi mahahanap ng ganoon kabilis kung hindi dahil sa mga koneksyon ng pamilyang Lane. Ang bagong Luo Haobao ay bahagyang mas malaki kaysa sa orihinal na sukat na mayroong azure blue na kulay sa ibabaw nito.
Ang laki ng Ice Lotus Mark ay naging mas malaki at nagkaroon ng mas malalim na kulay. Pagkatapos pagsamahin sa mga bagong materyales, tumaas ang pinsala sa Luohao Arrows. Ayon sa kaalaman ni Francis, ang Luohao Arrows ay naglalaman ng mga elemento ng hangin at kidlat. Bilang karagdagan sa nakakatakot na lamig, ito ay tulad ng pagdaragdag ng mga pakpak sa isang tigre. Ang Luohao Bow at Luohao Arrows ay umabot na sa peak tier mortal weapon at high-grade mortal weapon ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang kombinasyon ng dalawa ay naging napakalapit sa spiritual grade. Maaari nitong duminahin ang anumang mortal tier na armas. Medyo nasiyahan si Regan Master sa produktong ito. Mas nagustuhan ito ni Francis. Ang kapangyarihan at mga katangian nito ay perpekto at ang halaga nito ay maihahambing sa mga sandata na may gradong espiritual. Nang makumplito ang Luohao Bow, kinuha ni Francis ang kanyang Yin Shadow Cloak. Sa katotohanan, ito ang tunay na layunin ni Francis at ang halaga nito ay mas mataas kaysa sa Luohao Bow. Isang nasirang item sa pamana. Si Regan Master ay may tame time na ekspresyon. Bagamat natipon na ang lahat ng materyales, kailangan pa rin ng Regan Master na humanap ng paraan kung paano ito ayusin. Tumango si Francis at iniwan ang Yin Shadow Cloak habang bumalik siya sa City Lord Palace. Sa ikalawang pagdating niya ay ipinatawag siya ng City Lord. Palasyo ng Panginoon ng Lungsod. Sa isang tahimik na lounge. Ang City Lord at si Quincy ay humihigop ng tsaa habang nag-uusap at nakangiti. Sa lounge ay isa pang kabataan. Francis, halika rito. Ito ang pinsan ni Quincy, si Harvey. Pinsan ni Quincy. Hindi maiwasan ni Francis na bahagyang magulat dahil ang pangalan ng taong ito ay halos kapareho ng Hemerson Yun Master. Ang buong pangalan ng Hemerson Master ay Hemerson samantalang ang pinsan ni Quincy ay tinawag na Harvey Yun. Nang siya ay ipinakilala, isang malamig na kislap ang lumitaw sa mga mata ni Harvey. Sister Quincy, ito ang magiging asawa mo. Baka sa mukha ni Harvey ang pagkasuklam at pagkasuklam, ang perpektong Diyosa sa kanyang puso ay ikakasal sa kakaibang Asher na ito na may isang mata na kabataan. Habang nag-uusap sila, naunawaan ni Francis na itong Harvey ay nagmula sa isa sa apat na pamilya, ang Yun family, at noong sila ay maliit pa, sina Harvey at Quincy ay nagkaroon ng magandang relasyon. Si Harvey ay nagpahayag ng mga pahiwatig ng puot at paghamak habang sila ay nagsasalita, galit sa katotohanan na si Quincy ay ikakasal kay Francis. Ang huli ay humigop ng kanyang tsaa at walang pakialam, na naging sanhi ng galit ni Harvey sa kanyang puso. Nakita ito ng City Lord sa kanyang mga mata ngunit hindi niya ito pinigilan. Biglang bumangon si Harvey at ngumiti, nabalitaan ko na ang kakayahan ni Brother Hanford sa pag-archery ay pinakamataas. May alam din akong archery, bakit hindi ikumpara ang ating mga kakayahan? Sure. Walang pakialam kung papayag si Francis o hindi, isang berdeng escarlata na sinaunang busog ang lumitaw sa kamay ni Harvey. Isang misteryosong marka ng apoy ang makikita sa busog na parang sumisimbolo sa galit at layunin ng labanan ng mga may-ari nito. 266. Ang pana sa kamay ni Harvey ay gawa sa mga kakaibang materyales at ang aura nito ay nalampasan ang normal na peak-grade mortal weapons. Ang grado nito ay napakalapit sa gradong spiritual tier. Archery. Hindi tumanggi si Francis. Ang kanyang Luohao Bow ay na-upgrade na at umabot sa isang bagong antas. Hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong subukan ito. Kasabay nito, nagpalitan ng mga ngiti si Quincy at ang City Lord, wala silang intensyon na tanggihan ang kahilingang ito. Nang tawagin ng City Lord si Francis, naunawaan ni Quincy ang intensyon ng kanyang ama. Si Harvey ay hindi nasisiyahan sa kasal ni Quincy at ngayong nakita niya si Francis paano siya magiging magalang. Gayunpaman, nang magpakita si Harvey ng paghamak at pagkasuklam kay Francis, walang ginawa ang City Lord. Baka naman may nakatagong dahilan kung bakit pinakasalan ni Quincy ang brat na ito. Mukhang may pagkakataon pa ako. Nakita ni Harvey ang saloobin ng City Lord at tuwang-tuwa siya habang pinipigilan niya ang pananabik sa kanyang puso. Hindi niya alam na hindi siya binibigyan ng pagkakataon ng City Lord. Sinusubukan lang ng City Lord si Francis. Francis, hindi ka tutol dito, di ba? Umaasa ang City Lord kay Francis.
Naghinala si Francis na sinusubukan siya ng City Lord sa simula ngunit dahil gusto niyang subukan ang kapangyarihan ng Luo Haobao, hindi siya tumanggi. Malapit na. Pumasok sina Francis at Harvey sa isang open archery field. Marami ang orihinal na mamamana dito ngunit agad silang naalis. Anong ginagawa nila? Ang manugang ng City Lord ay sumusubok sa mga kasanayan sa pag-archery sa isang kamag-anak. Sa paligid ng archery field ay isang maliit na pulutong. Si Francis at Harvey ay nakatayo sa magkabilang panig. Ayon sa pamantayan, inihambing ng mga archery ang mga kasanayan at katumpakan. Ang ilang mga mamamana ay naglabas pa ng ilang mga target. Nakakabagot ang mga kasanayan sa archery. Ang mga tunay na mamamana ay kailangang makaranas ng dugo at apoy. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Harvey. Ang karamihan ng tao ay sumabog sa talakayan. Sina Harvey at Francis ba ay pumapasok sa isang labanan sa buhay at kamatayan. Gaya ng inaasahan nila, iminungkahi ni Harvey ang isang labanan sa pagitan ng mga mamamana sa City Lord. Hindi na ito pagsubok ng mga kasanayan sa archery. Ito ay isang labanan. Francis, wala kang anumang hindi pagkakasundo, di ba? Tanong ng City Lord sa tono ng pagkonsulta. Sa sandaling ito, hindi mahirap para sa lahat na makita na naririto si Harvey para manggulo. Dahil ito ay isang labanan, magkakaroon ng mga pinsala. Ang puso ni Harvey ay napuno ng lamig, ang brat na ito ay nagmula sa labas ng Canopy Great Country at hindi pa naging asawa ni Quincy. Kahit napatayin ko siya dito, walang tatayo para sa isang patay na henyo. Sa mga tuntunin ng pagkakakilanlan, nagmula siya sa isa sa 4 na pamilya, ang pamilyang yun. Kaya, kahit na pinatay niya si Francis, ang Flooding Lake City Lord ay walang magawa sa kanya. Wala akong hindi pagkakasundo. Dahan daw ang kinuha ni Francis ang Luo Haobao. Kasunod nito, ang buong archery field ay ipinatupad ng isang array upang ang labanan sa loob ay hindi makapinsala sa mga manunood. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Quincy na maging bahagyang nakikiramay kay Francis dahil pakiramdam niya ay walang magandang intensyon si Harvey. Huwag kang mag-alala. Sa akin dito, walang mamamatay. Kumpiyansa na sabi ng City Lord habang tinatapik siya at ngumiti. Bahagyang nakahinga si Quincy at bahagyang nagigilty dahil ginagamit ng kanyang ama si Harvey para subukan si Francis, na naging dahilan upang malagay sa panganib ang huli. Sa loob ng archery field, sina Harvey at Francis ay nagharap sa isa't isa. Dahil ito ay isang palitan ng mga kasanayan sa pag-archery, may mga patakaran na nagsasaad na pinapayagan lamang silang gumamit ng kanilang mga busog at wala ng iba pa. Ang kultibasyon ni Harvey ay umabot na sa kalahating hakbang na True Spirit Realm at ang kanyang tunay na lakas ay malapit sa Quincy. Gayunpaman, dahil ito ay palitan lamang ng mga busog at palaso, hindi siya natakot ni Francis. Nagsimula na. Binawi ni Harvey ang berdeng iskarlate na baw sa kanyang kamay at isang pulang nagninangas na liwanag ang lumitaw mula sa busog na sumanib sa kanyang pulang-pulang True Force. Higit pa rito, isang berdeng patong ng matalim na hangin ang lumitaw sa paligid ng katawan ni Harvey. Parang hadlang. Flame element baw na may kasamang hangin. 80% chance of explosion effect. Siniyasat ng God Spiritual ay ni Francis ang kalaban at tumalon ang kanyang puso. Ang kultibasyon ni Harvey ay umabot na sa kalahating hakbang na True Spirit Realm at nagkaroon ng mas malakas na totoong puwersa. Ang busog sa kanyang kamay ay may katangian ng apoy at may dagdag na hangin. Ang pinsala nito ay maaaring agad na pumatay ng mga normal na magsasaka sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Nang makita ito, nagpasya si Francis na tapusin ang labanang ito ng mabilis. Makinis ang kanyang mga kilos, at sa sandaling maalis ang Luo Haobao, 3 Luo Hao arrow ang bumalik sa busog at isang layer ng yelo ang bumalot sa katawan ni Francis. Ang katawan ni Francis ay napapaligiran ng yelo at mga arko ng kidlat na walang tigil na kumakaluskos. Sa dulo ng 3 Luo Hao arrow, lumitaw ang mga tipak ng matalim na kidlat habang ang buntot ng mga arrow ay mga bola ng hangin. Ang busog at palaso ng batang ito ay naglalaman ng 3 elemento ng yelo, kidlat at hangin. Sila rin ay mga sandata ng mag-ina. Bulalas ni Harvey at hindi maiwasang bahagyang magselos. Nagustuhan niya ang mga busog, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang mahusay na produkto. Halos tiyak na ang naturang item ay nagmula sa isang master level na panday.
Tapusin ito ng mabilis. Binitiwan ni Harvey ang tali sa kanyang kamay kasabay ng isang malakas na pagsabog. Hiu! Isang maitim na araw na nagngangalit na may apoy na tumungo kay Francis na parang dragon ng apoy at hangin. Nagtagumpay siya sa unang pag-atake na nagpapahintulot sa kanya na makakuha ng kalamangan. Ang puso ni Harvey ay napuno ng kagalakan. Ang labanan sa pagitan ng mga mamamana ay napakabilis at isang segundo ay maaaring magpasya sa labanan. Gayunpaman, sa mismong pagpapaputok niya ng kanyang palaso ang PC ni Francis sa Luo Haobai ay nanginginig. Bang! Isang matingkad na Asher Arrow ang nagbigay ng mga spark habang lumilipad ito sa hangin na lumikha ng isang malakas na pagsabog. Naramdaman na lamang ni Harvey ang pag-ikot ng kanyang mga mata bago ang isang arco ng kidlat at pati na rin ang magulong hangin ay sumugod patungo sa kanya. Boom! Ang palaso ay unang bumangga sa iskarlate na pulang palaso sa himpapawid. Ang malamig na hangin at nagngangalit na apoy ay nagsanib putok bago sumabog na naging sanhi ng isang balahibo ng usok na bomb alot sa kalahati ng field. Tinitigan ng mga mamamana sa labas ang eksena ng nakanganga ang mga bibig. Hiu! Isang palaso ang tumusok sa usok at bumaril patungo kay Harvey. Ang bilis nito ay napakabilis at nalampasan ang bilis ng tunog. Ang ekspresyon ni Harvey ay kapansin-pansing nagbago habang galit na galit niyang pinaikot ang kanyang true force, na lumilikha ng mga ahas ng apoy na sumanib sa hangin, na lumilikha ng hadlang ng hangin at apoy. Sa ilalim ng kalahating hininga, nakontrol na ni Harvey ang sitwasyon. Nang malapit na ang araw ni Francis, 10 hanggang 20% na lang ng kapangyarihan nito ang natitira. Ang lamig at kidlat lang ang nagdulot sa kanya ng kaunting problema. Huminga siya ng malalim at pinakipot ang kanyang chi ng kalahating true spirit, naghahanda na magpadala ng mas malalakas na pag-atake. Gayunpaman, sa oras na ito, 2 kidlat ang bumaril sa hangin at nagdulot ng bog zone ng nagyayelong hangin. Nagpaputok si Harvey ng palaso ng apoy ngunit nilamon siya ng pagsabog ng kidlat at lamig. Sa sandaling ito, ang hangin ay umuungol habang ang yelo at kidlat ay bumagsak. Nagsimulang manigas ang katawan ni Harvey. Hindi pa nakakaputok ang kanyang ikatlong palaso ngunit tumaas sa ibang antas ang lamig at kidlat sa kanyang katawan. Dumating ang ikatlong palaso ni Francis. Sa archery field. Si Harvey ay tinangay ng mga kumikislap na kidlat. Napasigaw siya at napaungol ngunit napawi ang boses niya habang natatakpan ng layer ng yelo ang katawan niya. Sa kalahati lang ng hininga, si Harvey ay naging isang human ice sculpture. Huminga ng malalim ang mga manunood at nagising mula sa kanilang pagkagulat. Natigilan ang flooding Lake City Lord at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon nang sumugod siya kasama ang chi ng True Spirit upang iligtas si Harvey. Tunay ngang si Regan Master ay naaayon sa kanyang pangalan. Ang pangatlong palaso ko ay maaaring magbanta sa mga nasa True Spirit realm ngunit ang gastos ng True Force ay nakakatakot. Bulalas ni Francis habang inilalayo ang Luo Haobai at mabilis na nakahinga. Ang kapangyarihan ng Luo Haobai ay tumaas pagkatapos ng pagpino ngunit sa sandaling iyon ay ginugol ni Francis ang isang kapat ng kanyang True Force. Kapag ang isa ay nakarating na sa kalahating hakbang na True Spirit Realm sa kanila magagamit ang Luo Haobai ayon sa gusto nila. Sa larangan ng archery. Matapos ang tulong ng City Lord, hindi na nanganganib ang buhay ni Harvey ngunit nakakagulat ang kanyang pinsala isang braso niya ang nabali. Ang labanang ito ay natapos na may kapansanan. Ang mga panganib sa pagitan ng isang labanan ng mga mamamana ay makikita mula rito. Bakit mo siya sinaktan ng husto? Tumaas ang kilay ni Quincy habang nagsasalita. Halos lumuwa ang mga mata ni Francis. Ngayon siya ang biktima. Sinubukan ng City Lord na subukan si Francis at gamitin si Harvey bilang sibat. Gusto ni Harvey na patayin si Francis. Ang huli ay ang tunay na biktima ngunit tinapos ang laban sa pamamagitan lamang ng 3 pana. Ang labanan ng mga mamamana ay masyadong mapanganib. Kung nagpatuloy ang labanan, si Francis ay namatay na. Matapos ma-upgrade ang Luo Haobai, ang gastos ng True Force ay masyadong malaki. Bagaman, ang busog ni Harvey ay hindi gaanong masama kumpara kay Francis, dahil sa pagkakaiba sa paglilinang, nanalo sana ang una kung magpapatuloy ang laban. Sa sandaling ito, nagsalubong ang mga kilay ng Flooding Lake City Lord.
Si Harvey ay isang direktang inapo ng pangunahing pamilya ng Yun at may komplikadong pagkakakilanlan. Ngayong nawala ang kanyang braso, hindi na maliit ang problemang idinulot. Una niyang tinansya na ang tsansa na manalo sa pagitan ng Harvey at Francis ay 60 hanggang 40% ayon sa pagkakabanggit. Pagkatapos ng lahat, si Harvey ay kilala sa kanyang mga kasanayan sa pag-archery sa pamilya Yun at nalampasan niya si Francis sa mga tuntunin ng paglilinang. Ang resulta ay ikinagulat ng City Lord at Quincy. Natawa si Francis sa kanyang puso dahil nagdulot siya ng kaguluhan para sa City Lord. Ang mga pagsubok ng huli ay nagpatupad ng pagnanais ni Francis na makatakas. Kung natalo siya ngayon, sino ang tatayo sa kanya? Napabuntong hininga si Quincy sa kanyang puso at alam na hindi ito kasalanan ni Francis. Sinubukan muna ng kanyang ama si Francis at may malisyosong intensyon ang kanyang pinsan. Gayunpaman, ang nagwagi ay hindi ang City Lord o si Harvey. Si Harvey ay naging may kapansanan at ang ulo ng City Lord ay masakit sa pagsisikap na lutisin ang problemang ito. Si Francis lang ang wala. Pagkatapos ng pagsubok na ito, nalaman ng Flooding Lake City Lord na ang kabataang ito ay maaaring magdala sa kanya ng higit pang mga sorpresa pati na rin ng mas maraming problema. Higit pa rito, nalaman ni Quincy na ang kanyang magiging asawa ay nagiging mas misteryoso. Para siyang kinulong sa suso ng ambon. Siya ang nakatadhana sa buhay niya. Sa parehong gabi, umupo si Francis na naka-cross-legged sa lupa at marahang hinawakan ang luohawbaw sa kanyang kamay. Pagkatapos ng refinement, tumaas ang kapangyarihan ng luohawbaw ngunit sa kasalukuyang cultivation ni Francis, mahirap itong gamitin sa buong potensyal nito. Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at ipinagpatuloy ang pag-unawa sa huling seksyon ng unang Lightning Inheritance. Sa isip niya, ang mga eksena mula sa Lightning Inheritance ay sumikat. Ang sunod-sunod na arko ng kidlat ay bumuo ng mga makikinang na ilaw tulad ng mga paputok. Lumipas ang mga araw at sa isang tiyak na sandali, isang titig ng katuparan ang lumitaw sa mga mata ni Francis. Ang mga arko ng kidlat na kasing ninipis ng sapot ng gagamba ay nakaukit ng hindi pangkaraniwang simbolo na katulad ng isang namumulaklak na bulaklak sa kanyang kamay. 267. Ang Asher na simbolo ay binubuo ng kidlat, ito ay parang arko. Ito ay katulad ng simbolo na natanggap ni Francis sa Floating Crest Trial. Ang mga arko ng kidlat sa loob ng selyong ito ay naglalaman ng malalim na layunin at kumakatawan sa pagkaunawa ni Francis sa Lightning Inheritance. Kasabay nito, sa isip ni Francis, ang unang palapag ng Lightning Inheritance ay ganap na lumiwanag at ang ikalawang palapag ay nagpakita ng mga senyales ng paggising, ito ay hindi gaanong madilim tulad ng dati. Sa ikatlong palapag naman, itim pa rin. Ang Lightning Inheritance ay nahahati sa 3 palapag. Ang mga nasa Ascended Realm ay kadalasang nakakaintindi lamang sa unang palapag samantalang ang ikalawang palapag ay nangangailangan ng isa na nasa True Spirit Realm. Para sa ikatlong palapag, ang isa ay kailangang nasa ikatlong ranggo man lang ng True Spirit Realm ang True Lord rank. Bahagyang nagpakawala si Francis at ang Asher Lightning Seal sa kanyang palad ay naging isang bulaklak na kasing laki ng kamao na namumukadkad sa hangin bago nawala. Sa sandaling ito, ang buong unang palapag ay naintindihan ni Francis at ang pasukan sa ikalawang palapag ay bukas. Ang tanging problema ay ang katotohanan na ang ikalawang palapag ay nangangailangan ng isa na maging True Spirit Realm upang maunawaan ito habang ang ikatlong palapag ay para sa True Lord rank. Sinubukan ng kamalayan ni Francis na pumasok sa ikalawang palapag, ngunit ang mga imahe at eksena sa loob ay naging dahilan upang hindi siya makahinga. Anumang eksena ay mayayanig ang puso ni Francis at ang pag-unawa na ito ay lubhang nakakapagod. Gayunpaman, kahit noon pa man, nagulat si Francis. Kahit na mahirap intindihin ang ikalawang palapag, hindi ito imposible. Ang mahirap at imposible ay dalawang magkaibang konsepto. Wala pa ako sa kalahating hakbang na True Spirit Realm, bakit ko pa kayang intindihin ang ikalawang palapag? Napaisip si Francis. Ang tanging naiisip niyang sagot ay ang espiritual na mata ng Diyos. Ang espiritual na mata ng Diyos ay nagbigay sa kanya ng malakas na enerhiya sa pag-iisip at ng kakayahang makaunawa at umunawa. Sumanib ang kamalayan ni Francis sa kanyang kaliwang mata. Sa kanyang kaliwang mata, ang Asher Abyss ay umabot na sa 7 talampakan 7. Parang umabot na sa limitasyon.
Ang cultivation ni Francis ay nasa 6th sky lamang ngunit ang Azure Abyss ay umabot ng mahigit 7 talampakan. Nang matuno ni Francis ang Ghost Mark, bumagsak ang kanyang cultivation. Gayunpaman, hindi nawala ang kanyang pangunawa at pagkatapos na matutunan ang kasanayan sa enerhiya ng pag-iisip, naging dahilan ito ng pag-unlad niya. Sa pag-iisip pabalik sa Concealed Dragon Ruins, ang kanyang mental energy level ay kapantay ng ilang cultivator sa half-step True Spirit Realm. Mas malakas ang level ng mental energy niya kaysa dati. Habang nagulat si Francis, isang misteryosong malabong asul na liwanag ang lumitaw sa gitna ng Azure Abyss at isang malamig na aura ang bumalot sa kanyang katawan. Ito ay... Ang puso ni Francis ay nanginginig habang ang mahinang asul na liwanag ay mabilis na nawala, gayunpaman, ito ay isang kapangyarihan na hindi pa niya nakita noon. Isang maliit na bahagi lamang nito ay nagpayanig sa puso ni Francis. Maaaring ang kapangyarihan ng espiritual na mata ng Diyos ay nasa bingit ng isa pang paggising. O umabot ba ito sa isang breakthrough point? Hindi maiwasan ni Francis na mag-isip. Natitiyak niya na ang kanyang antas ng mental na enerhiya ay nalampasan ang karaniwang mga magsasaka sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Ito ay dahil sa pag-unawa na nakuha niya sa Origin Core Ruins at ang pag-unlad ng pagkumpleto ng unang palapag ng Lightning Inheritance. Nangangahulugan ito na ang antas ng enerhiya ng pag-iisip ni Francis ay lumampas sa kanyang cultivation at sa gayon, pinahintulutan siyang maunawaan ang isang bahagi ng ikalawang palapag. Ang pagtaas ng antas ng enerhiya sa pag-iisip ay nagbigay daan sa kanya na magkaroon ng mga insight patungo sa pagkontrol sa True Force. Sa parehong gabi, ipinagpatuloy ni Francis na pinagsama-sama ang kanyang pundasyon at naramdaman ang paggalaw ng kanyang True Force na naging mas maayos. Ang mga thread ng True Force ay mas manipis pa kaysa sa isang karayom ngunit napaka-condensed at paminsan-minsan ay kumikislap sa kidlat. Makalipas ang kalahating araw, may pakiramdam si Francis na maaari siyang bumalik sa 7th sky kahit kailan niya gusto. Higit pa rito, kapag siya ay nakalusot, ang kanyang pundasyon at lakas ng kanyang True Force ay magiging mas malakas kaysa sa oras na ginamit niya ang shedding spiritual peel. Ang pagbaba ng cultivation noong huling pagkakataon ay makikitang nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na maging mas malakas pa. Sa pagkakataong ito, ang kanyang paglilinang ay mas malaki kaysa sa dati at kapag siya ay muling nagtagumpay, ito ay magiging isang ganap na kakaibang kaharian. Gayunpaman, kumikinang ang mga mata ni Francis, hindi sigurado kung tatawid ngayon o mananatili sa tuktok ng 6th sky. Kapag naayos na ang Yin Shadow Cloak ko, halos makumplito na ang plano ko. Sinuri ng God Spiritual Eye ni Francis ang kanyang paligid at napansin ang 4 na eksperto sa half-step True Spirit Realm na nag-survey kay Francis. Ang 4 na ito sa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay nakasuot ng maitim na damit at dalubhasa sa pagsubaybay at pagtatago. Ang chi ng tunay na espiritu sa kanilang mga katawan ay umabot na sa 50%. Mahihirapan si Francis na labanan ang kahit isa sa kanila kapag ginanap ang laban para sa mapapangasawa. Ang 4 na ekspertong ito ay malinaw na sapat upang alagaan si Francis. Makalipas ang 3 araw. Sa isang silid sa ilalim ng lupa ng Regan Palace. Kumpleto na ang solusyon para ayusin itong Yin Shadow Cloak. Ngayon ay kailangan na lang natin itong ayusin. Sabi ni Regan Master. Hindi itinago ni Francis ang katotohanang dinadalisay niya ang kanyang luohawbaw sa Flooding Lake City Lord ngunit sa pagkakataong ito, ang mga reparasyon ng Yin Shadow Cloak ay gagawin ng lihim. Kaya, kailangan pa rin ni Francis na tulungan si Regan Master ng personal at hindi sa tulong ng ibang mga apprentice. Tama, ang proseso ng pag-aayos ng Yin Shadow Cloak ay sobrang komplikado. Ang ganitong kontrol ay hindi isang bagay na magagawa ng isang normal na apprentice. Ngumiti si Regan Masters. Sa pagkakataong ito si Regan Master ay nagbigay ng komplikado at mahigpit na mga kinakailangan kay Francis. Dahil dito ay naghinala ang huli dahil halatang iniistorbo siya o sinusubok siya ni Regan Master. Gayunpaman, alam niya na kung mas mataas ang mga kinakailangan, mas mababa ang pagkakataon ng pagkabigo at mas malaking pagtaas sa kapangyarihan. Walang pakialam na ibinigay ni Regan Master ang lahat ng mga gawaing ito kay Francis at dahil pinaghihigpitan si Francis ng karanasan, gagawa siya ng paminsan-minsang pagkakamali na itatama ni Regan Master.
Ang ilan sa mga mas mahirap na gawain tulad ng pagkontrol ng apoy at pag-ukit ng mga array ay ibinigay pa kay Francis. Sa ikatlong araw, nagsimulang bumuhos ang pawis mula sa noo ni Francis nang sa wakas ay nakaramdam siya ng pagod. Tanggalin mo ang eye patch mo, tingnan natin ang limitasyon mo. Nakangiting sabi ni Regan Master. Huminto si Francis bago tanggalin ang eye patch at nagpakita ng matalim na asher na mata. Sa sandaling makita ni Regan Master ang espiritual na mata ng Diyos, bahagyang nanginig ang kanyang puso at naantig. Hindi mahaharangan ng eye patch mo ang totoong aura mula sa mata mo lalo na kapag ginagamit mo ang kapangyarihan ng mata. Bibigyan kita ng bagong eye patch balang araw. Sabi ni Regan Master bago sinenyasan si Francis na magpatuloy. Sa pagkakataong ito, si Francis ay walang anumang alalahanin habang binuksan niya ang kanyang God's spiritual eye at sinimulang tapusin ang mga gawaing ito. Sa ilalim ng sitwasyong ito ang kanyang perceivement at control ay umabot sa isang ganap na bagong antas. Ang iyong mata ay perpekto para sa panday. Kung gusto mo ay maaari kitang palakihin upang maging isang panday na Grandmaster. Hindi mapigilan ni Regan Master na matuwa. Ano ang punto sa pagsubok ng aking mga kasanayan? Huminto sa pagtatrabaho si Francis. Sa nakalipas na ilang araw ang trabaho ni Francis ay lumampas sa mga normal na apprentice at maging sa limitasyon ng ilang matandang panday. Ngumiti si Regan Master, hindi ko na ito itatago. May humiling sa akin na gumawa ng isang makapangyarihang spiritual grade na sandata na mga ngailangan ng pagtutulungan ng dalawang panday na master, at maaaring hindi pa ito magtagumpay. Ano ang kinalaman nito sa akin? Curious na tanong ni Francis. Ang sandata na ito ay nagmula sa isang sinaunang blueprint at napakahirap. Ang hindi maisip na kontrol at katumpakan ay kailangan kung hindi, ito ay mabibigo. Nang magsalita si Regan Master dito, bahagyang huminto siya. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Francis habang siya ay mahinang nagsasalita, mukhang nagawa mo na ang iyong mga plano noong unang dumating ang junior na ito sa Regan Palace. Tama, mahahanap mo ang mga kahinaan sa pamamagitan lamang ng pagsulyap sa isang item ng isang beses. Ito ay isang bagay na kahit ako ay kakailang ganing maglaan ng kaunting oras. Hindi sumang-ayon si Regan Master. Hindi maiwasan ni Francis na mag-isip. Maaari niyang tulungan si Regan Master ngunit ano ang mga benepisyong nakuha niya rito? Kailangang malaman ng isa na may natitira na lamang ng kaunti sa 2 buwan bago ang petsa ng kanyang kasal kay Quincy, wala nang masyadong oras na natitira. Hehe, ang kinikita sa pagkumpleto ng armas na ito ay lampas sa iyong imahinasyon. Sa puntong ito pa lang, hindi mo na ito matatanggihan. Mahiwagang ngumiti si Regan Master, puno ng kumpiyansa. Oh, bahagyang na-curious si Francis. Biglang inilatag ni Regan Master ang kanyang spiritual sense at binalot ang buong silid. Nakakita si Francis ng bahagyang kakaibang aura. Ang blueprint para sa mga sandata na ito ay nagmula sa isa sa 4 na dakilang pamana. Ang Heaven's Legacy Inheritance. Sinabi ni Regan Master kay Francis ng may tame time na ekspresyon. Pamana ng langit. Hindi mapigilan ni Francis na huminga ng malamig. Ang Heaven's Legacy Inheritance ay unang nireranggo sa 4 na mana at ito ang pinakamisteryoso pati na rin ang sinaunang isa. Walang sino man ang nakatanggap ng Heaven's Legacy Inheritance at ang inheritance ay lumitaw lamang isang beses bawat 10,000 taon. Ayon sa mga tala, ang paglitaw ng Heaven's Legacy Inheritance ay magiging sanhi ng pagbabago sa sitwasyon sa loob ng kontinente sa bawat pagkakataon. Pangalawa, ang pagkakakilanlan ng tao ay lubhang makapangyarihan. Kapag natapos mo ang gawaing ito, ang taong iyon ay magkakaroon ng utang na loob sa iyo at makakatulong sa iyo ng malaki sa loob ng Canopy Great Country. Inihayag ni Regan Master ang pangalawang gantimpala. Natahimik sandali si Francis bago sumang-ayon kay Regan Master. Napakalaki ng tulong mula sa pagkakatiwalang ito. Tulad ng sinabi ni Regan Master, ang blueprint ay nagmula sa Heaven's Legacy Inheritance. Walang sino man ang maaaring tanggihan ito sa puntong ito lamang. Tulad nito, nagkasundo sina Francis at Regan Master. Tutulungan ni Francis si Regan Master na bumuo ng armas. Susunod. Inayos ng duo ang Yin Shadow Cloak sa loob ng ilang araw at ang bagong Yin Shadow Cloak ay naging kumpletong inheritance item muli. Isinuot ni Francis ang Yin Shadow Cloak at nagsimulang maglaho.
Sure. Isang anino ang bumungad sa sulok ng silid, para bang si Francis ay naging multo. Hindi napigilan ni Regan Master na mapabulalas, ang inheritance item na ito ay talagang isang magandang likhang sining. Bukod sa invisibility at bilis, maaari rin itong sumipsip ng bahagi ng kapangyarihan mula sa mga pag-atake. Kung ang cultivation ng isang tao ay sapat na mataas, maaari pa silang lumikha ng Yin Shadow Doppelgangers. Yin Shadow Doppelgangers. Nagpakita si Francis ng isang kakaibang ekspresyon. Talagang karapat-dapat si Regan Master na maging master ng panday na makakaalam ng mga nakatagong kapangyarihan ng mga inheritance item. 268 alagaan siya ng sandali. Ipinaliwanag ni Regan Master, ang Yin Shadow Doppelgangers ay hindi lang basta blurred after images. Maaari din nilang makagambala sa kaaway habang umaatake din. Marami itong gamit. Isang imahe ang lumitaw sa isip ni Francis. Kapag siya ay umatake, maraming anino ng kanyang sarili na may parehong aksyon na tulad niya ang lilito at aatake sa kalaban. Siyempre, ang kapangyarihang ito ay nangangailangan ng isa upang maabot ang isang tiyak na paglilinang, ngunit anuman ang mangyari, ang layunin ni Francis ay natupad na. Matapos ayusin ang Yin Shadow Cloak, ang invisibility power ay tumaas ng husto, lalo na kapag siya ay hindi gumagalaw. Sa loob ng kadiliman, ang kapangyarihang ito ay magiging doble ng lakas. Kapag na-activate ni Francis ang invisibility effect, kahit na ang mga nasa True Spirit Realm ay hindi siya makikita sa kadiliman ng hindi may sensinang naghahanap. Para sa susunod na ilang araw, napagtanto ng mga tao ng City Lord na ang dalas ng pagbisita ni Francis sa Regan Mountain ay tumataas. May mga pagkakataong hindi na bumalik si Francis ng ilang araw. Ang mga alingaw-ngaw ay nagsimulang kumalat sa publiko na kinuha ni Regan Master si Francis bilang isang personal na disipulo, ngunit anuman ang katotohanan, ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay hindi simple. Magandang balita ito para sa pamilyang Lane. Dahil sa City Lord, nagkaroon ng masamang relasyon si Regan Master at ang pamilyang Lane sa isa't isa. Ang Regan Master ay may mataas na katayuan at nireranggo sa nangungunang 10 panday. Posibleng nasa top 5 pa siya. Ang mas mahalaga ay ang master na ito ay may Rumord connection sa Iron Blood religion. Noon pa man ay nais ng pamilyang Lane na magkaroon ng magandang relasyon kay Regan Master, ngunit walang gaanong pag-unlad. Gayunpaman, ngayong ang manugang ng City Lord ay minahal na ni Regan Master. Ito ay isang magandang senyales. Tinawag pa ng Flooding Lake City si Francis. Francis, kung magagawa mong maging pangunahing disipulo ng Regan Master, malaking tulong ito para sa Flooding Lake Lane family. Ang Flooding Lake City Lord ay nagsalita na para bang siya ang ama ni Francis. Tahimik na tumanggi si Francis. Gustong-gusto ni Regan Master na kunin siya bilang isang disipulo, ngunit hindi obligado si Francis na gumugol ng masyadong maraming oras sa panday. Hindi niya nakalimutan ang kanyang mga utos. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naging abala si Francis. Siya ay mananatili sa Regan Mountain at makikinig sa pangangaral ni Regan Master. Tutulungan din ni Francis si Regan Master na gumawa ng ilang armas, isa sa mga ito ay umabot pa sa spiritual na grado. Ang proseso ng crafting ay maayos at ang pangunawa ni Francis sa forging ay bumuti sa 1,000 milya sa isang araw. Labis na nasiyahan si Regan Master, ang pag-unlad ni Francis ay mas malaki kaysa sa kanyang inaasahan. Ang lahat ng ito ay dahil sa gawaing sandata na ipinagkatiwala sa kanila. Samantala, 2 buwan na lang ang natitira bago ang petsa ng kasal nina Francis at Quincy. Si Quincy, ang nasa pangalang magiging asawang ito, ay hindi pinansin. Pagkatapos ng lahat, ginagamit ni Francis ang ideya ng pagbuo ng magandang relasyon kay Regan Master para umalis, at ito ay isang bagay na kahit ang City Lord ay suportado. Noong una, napigilan ito ni Quincy, ngunit habang papalapit ang petsa ng kanilang kasal, hindi na niya ito mapigilan. Ang kasal ay isang napakahalagang bagay para sa mga kababaihan, ngunit hindi kailanman hinanap ni Francis si Quincy. Ano ang tingin sa akin ni Francis? Bahagyang na-stress si Quincy at ang kanyang mga mata ay hindi nasisiyahan sa tuwing nakikita niya si Francis.
Matapos ang araw na itinakda ang petsa para sa kanilang kasal, ang imahe ni Francis sa puso ni Quincy ay nagsimulang magbago. Sa una, si Francis ay isang batang hayop na tamer na ang hitsura ay 108,000 tiklop na iba sa huwarang asawa ni Lynn Quincy. Ngunit pagkatapos, ang kabataang ito ay nabalot ng ambon at bawat pagsubok ay maghahayag ng bagong lakas at potensyal. Isang misteryosong bloodline ng mata, matinding husay sa pag-archery, pagpapaamo ng hayop, talento na nagpabuntong hininga kahit na ang mga masters ng panday. Ang pagganap mula sa kabataang ito ay nakumpleto ng may kumpiyansa at katahimikan sa bawat oras. Ang bawat uri ng mga ilaw ay sumikat sa kanya. Sinong taong kaedad niya sa lugar ng Flooding Lake ang makakalaban niya? Kinailangang aminin ni Quincy na ito ay isang kabataang may potensyal, at nagsimula siyang malapitan ng imahe ng kanyang huwarang asawa. Ang pinakamahalaga ay siya ang nakatadhana sa buhay niya. Sa sandaling ito, kayang tanggapin ni Quincy ang magiging asawang ito, ngunit ang problema lang ay palaging abala si Francis at halos hindi siya pinansin. Sa wakas, sa araw na ito, ay dumating si Francis upang hanapin si Quincy. Nagpakawala ng hininga ang huli. Gaano man kahirap ang isang kabataan, mauunawaan pa rin nila ang katotohanan. Hindi siya makapaniwala na mababaliwala ng kalabang partido ang kanyang alindog. Quincy, tutulungan ko si Regan Master na gumawa ng isang spiritual grade item at maaaring manatili sa Regan Mountain ng 1 buwan. Dahil wala ang City Lord, pwede mo bang sabihin sa kanya? Agad na sinabi ni Francis sa kanya ang dahilan kung bakit siya bumisita at pagkatapos nito, umalis ka agad. 1 buwan. Natarante si Quincy. Pakiramdam niya ay nahulog siya mula sa mga ulap at sa kailaliman. Ang lamig at kamangmangan ng kabataang ito ay lumampas sa kanyang imahinasyon. Siyempre, siya ito. Kung ibang babae lang sana ay nasira na sila ngayon. Maghintay. Isang malutong na boses ang nagpatigil sa mga yapot ni Francis. Tumigil si Francis, mukhang naguguluhan kay Quincy. Sa puntong iyon ay nanlamig ang mga mata ni Quincy at sa wakas ay natanto ni Francis ang problema. Damat, nakalimutan ko ang isang mahalagang bagay. Ang mga iniisip ni Francis ay umiling. Mula nang itakda ang petsa ng kasal ay pinaplano na niya kung paano tumakas o tinutulungan si Regan Master, kaya hindi pinapansin ang kanyang magiging asawa. Nag-aalala si Francis na may makitang mali si Quincy. Kung ang detalyeng ito ang dahilan kung bakit nabigo ang kanyang plano, hindi ito magiging sulit. Alam kong naging abala ka nitong mga nakaraang araw pero tungkol sa kasal natin. Hindi alam ni Quincy kung ano ang sasabihin at medyo napahiya sa puso. Sa ilalim ng belo niya, namula ang mukha niya. Ito ay isang bagay na hindi nakikita ni Francis. Napagtanto na ng huli na ang kanyang kamangmangan ay maaaring nag-iwan ng kapintasan, at nakabaluktot sa pag-iisip kung paano ito ayusin. Paano ko ito aayusin? Lumipad ang mga iniisip ni Francis. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang pagkalmaya ng puso ni Quincy. Paano ko siya patatagin? Tama. Alagaan mo siya kahit konti. Mabilis at nagmamadali ang pag-iisip ni Francis. Wala siyang masyadong alam tungkol sa mga relasyon, hindi niya masyadong naisip ang mga ito. Kung tutuusin, lumalaki pa rin siya, at gusto lang niyang mag-focus sa cultivation. Bukod pa riyan, ang pagsasanib ng espiritual na mata ng Diyos ay naging sanhi ng pagiging kalmado ng estado ng pag-iisip ni Francis at magkaroon ng ganap na malamig na ugali. Ang kailangan lang gawin ni Francis ay buksan ang kanyang God's spiritual eye. Ito ay magbibigay daan sa kanya upang makakita sa pamamagitan ng laman, kaya kahit gaano pa kapangit o kagandahan ang isang babae, sila ay kombinasyon pa rin ng buto, dugo at true force. Susunod. Naisip ni Francis kung paano niya dapat pangalagaan si Quincy. Quincy, alam kong muntik ko nang makalimutan ang kasal natin sa nakalipas na panahon. Paumanhin tungkol doon. Ang malamig na mga mata ni Francis ay biglang naging mainit at isang mahinang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Napahinto si Quincy kailan nagbago ang ugali ng taong ito. Gayunpaman, kailangan niyang aminin ang katotohanan na pagkatapos masanay sa lamig ni Francis, bihirang makita ang mainit na ugali ni Francis.
Sa kaibuturan ng aking puso, ang tanging nais kong gawin ay humanga sa iyong mga tingin mula sa malayo, wala akong iniisip na pakasalan ka. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kabait ang langit. Lahat ay parang isang panaginip. Si Francis ay patuloy na gumagawa ng mga kwento tungkol sa pagmamalasakit, at ang kanyang mga aksyon ay puno ng habag. Sa pagtingin sa kabataang nauna sa kanya, hindi maiwasan ni Quincy na medyo magulat. Hindi niya akalain na ang walang alam na kabataang ito ay magkakaroon ng true love na ipagtatapat sa kanya. Habang nagsasalita si Francis ay binibigyang pansin din niya ang ekspresyon ni Quincy ngunit tila hindi nagbago ang huli. Hindi ba sapat ang pag-aalaga ko? Huminga ng malalim si Francis at humakbang palabas bago iniabot ang isang kamay upang pumulupot sa kanyang baywang. Ikaw. Hindi inaasahan ni Quincy na napakalakas ng loob ni Francis na ipinulupot ang kanyang kamay sa kanyang baywang. She exclaimed and instinctively opened her bloodline power. Gayunpaman, ang paggalaw ng kanyang bloodline power ay nag-activate sa bloodline ni Francis. Marahil ito ay dahil ang kapangyarihan ng bloodline ni Quincy ay nagbabanta, isang maliit na tipak ng malabong asul na liwanag ang lumitaw sa azure depth ng kanyang kaliwang pupil. Agad-agad. Naramdaman lang ni Quincy na nanginginig at nanlamig ang kanyang bloodline. Nagdagdag ng lakas si Francis sa kanyang kamay at marahang hinaila siya sa kanyang yakap. Dahil sa pagpigil ng bloodline power ay hindi makagalaw si Quincy at mabilis na tumibok ang kanyang puso. Ang sarap talaga sa pakiramdam na yakapin ang katawan ng babae. Nag-iisip si Francis, ngunit ang karamihan sa kanyang atensyon ay nakatuon pa rin sa ekspresyon ni Quincy. Ang kanyang ekspresyon ay may halong kahihiyan, galit, pag-aalaga at medyo kahinaan. Sa totoo lang, ang bloodline power ni Quincy ay na-freeze at nahihirapan siyang huminga. Siyempre pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Mukhang hindi pa rin sapat ang pag-aalaga ko. Napabuntong hininga si Francis. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang ulo at marahang hinalikan ang noo ni Quincy. Ikaw. How dare you? Si Quincy ay ganap na natigilan. Ang kahihiyan, galit, lahat ng uri ng emosyon ay umiikot sa kanyang ulo. Nang makitang hindi tama ang ekspresyon ni Quincy, agad na binitawan ni Francis ang batang babae na maaaring sirain ang mga bansa sa kanilang hitsura. Sa sandaling ito, bumuhos ang true force ni Quincy at lumitaw ang aura ng kalahating hakbang na true spirit realm. Hindi maganda. Sa wakas ay napagtanto ni Francis na sobra na ang kanyang pagmamalasakit. Ikaw. Walang hiya ka. May halong kahihiyan at galit ang boses ni Quincy ngunit tumigil siya bago niya makumplito ang kanyang pangungusap. Gusto niyang tawagin si Francis na isang walang hiyang bastard ngunit siya ang kanyang magiging asawa. Ang daliri na nakaturo kay Francis ay hindi alam kung actress o hindi. Quincy, wala akong masamang hangarin. Gusto lang kitang alagaan. Hindi nakaimik si Francis. Ayos lang ako. Si Quincy ay tumingin ng malalim sa kanya habang ang kanyang mga mata ay bumalik sa tubig na malinaw. Ang kabataang ito ang kanyang magiging asawa at mas malapit sa huwarang asawa sa kanyang isip. Dagdag pa, bilang kanyang magiging asawa, ang kanyang mga aksyon noon ay hindi masyadong overboard. And, mabuti naman. Pupunta ako ngayon sa Regan Mountain. Pwede mo bang sabihin sa City Lord? Nagpakawala ng hininga si Francis at bumalik sa dati niyang malamig na sarili at nawala siya. Wala na. Huminto si Quincy. Nagtatapat lang sa kanya ang lalaking ito sa kaniyakap at hinahalikan. Ngayon nawala siya na parang walang nangyari. Ano? Tingin niya sa akin. Sa pagtingin sa kabataang nawala sa madilim na kalangitan sa gabi, hindi alam ni Quincy kung ano ang sasabihin. 269 Golden Spear Blood Dragon Sedan. Bundok Regan. Dumating si Francis sa oras na napagkasundoan. Ayon sa deal na ginawa nila ni Regan Master, magsisimula silang gumawa ng spiritual grade weapon ngayong gabi. Nang pumasok si Francis sa Regan Mountain sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang napakaraming dayuhang aura na naging dahilan ng pag-freeze ng kanyang puso. Ang buong bundok Regan ay tensyonado at patay na tahimik. Wala ni isang tunog ang maririnig.
Sa mga tarangkahan ng Regan Palace ay isang Golden Blood Dragon na sedan na may simbolo ng espada at talim na nagsasangkot. Mayroong 4 na sedan carrier sa 4 na sulok ng sedan at bawat isa sa kanila ay tuwid at nakatigil. Napatingin sa kanila ang mga mata ni Francis at kapansin-pansing nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang 4 na sedan carrier ay may napakalakas na aura. True Spirit Realm. Lahat sila ay nasa True Spirit Realm. Hindi mapigilan ni Francis na huminga ng malamig. Anong uri ng tao ang may dala-dalang sedan ang 4 na eksperto sa True Human rank? Kasabay nito, humigit kumulang kalahating milya pabalik 4 na maitim na figure ang nagsanib sa kadiliman. Pagsusuri kay Francis. Mukhang iba ang Regan Mountain ngayong gabi. Bulong ng isa sa maitim na nakadamit na figure. Sabi ng nasa harapan, may isang sedan sa labas ng Regan Palace. Ito ay gawa sa gintong metal at may dugong dragon pati na rin ang espada at talam. Nang matapos ang kanyang mga salita, huminga ng malamig ang 4 na maitim na nakasuot ng damit. Golden Spear Blood Dragon Sedan. Napatitig ang 4 sa sedan, naparalisa sila at natatakot. Sa sandaling ito ay basang-basa sa pawis ang likod ng 4. Anong gagawin natin? Tanong ng isa sa kanila. Huwag kang gagalaw. Mapait ang boses ng pinuno. Kung ang taong iyon sa sedan ay may layuning pumatay. Kahit na dumating ang City Lord at ang ulo ng pamilya ni Lane, hindi niya tayo may iligtas. Ang 4 na maitim na nakadamit na figure ay parang mga estatwa habang sila ay nakatayong hindi gumagalaw. Kung makikinig ng mabuti, malalaman nila na ang buong bundok ng Regan, maging ang mga ibon at hayop, ay hindi nang ahas na gumawa ng tunog. Ito ay patay na tahimik. Naramdaman ni Francis na kahit huminga ay mas mahirap kaysa karaniwan. Tila napagtanto nito na ang lahat ng ito ay may kinalaman sa Blood Dragon Gold Metal Sedan. Ayon sa deal kay Regan Master, darating din ngayon ang taong nagtiwala sa amin ng gawaing ito. Tahimik na pumasok si Francis sa Regan Palace. Ang 4 na sedan carrier ay parang mga sanga, hindi man lang sila tumingin kay Francis. Nakaramdam lang ng lamig ang huli. Ang buong palasyo ng Regan ay tiwangwang, wala ni isang apprentice o alagad ang nakikita. Nandito ka na. Bumagsak si Regan Master sa lupa. Natakot si Francis at nakapagsalita hanggang sa hinayla siya ni Regan Master sa isang secret hole sa ilalim ng lupa. Sa lihim na bulwagan sa ilalim ng lupa, may isang lalaking kulay pula ang buhok na nakasuot ng gintong robe. Ang kanyang edad ay humigit kumulang 30 siya ay may ordinaryong hitsura. Lord Timor, nandito na po ang aking assistant. Magalang na sabi ni Regan Master. Si Francis ay nanatiling nakatigil at siniyasat ang kulay dugo na buhok na lalaking ito na nakasuot ng gininto ang damit. Hindi niya talaga makita ang lalaking ito. Siya ay tila napaka-normal ngunit hinding-hindi siya makakalimutan ng isa. Higit pa rito, likas na naramdaman ni Francis na hindi niya dapat gamitin ang kanyang God's spiritual eye. Siya. Ayon sa orihinal na plano kailangan namin ng 2 master ng panday upang magkaroon ng pagkakataon na magtagumpay. Nakapapakalma ang boses ng lalaking kulay dugo ang buhok. Ipinaliwanag ni Regan Master, ang katumpakan at kontrol ay ang pinakamahalagang punto sa paggawa ng sandata na ito. Sa puntong ito, ang kanyang katumpakan ay mas mahusay kaysa sa isang master ng panday. Higit pa rito, kailangan ni Lord Timor ang sandata na ito ng mabilis hanggat maaari ngunit ang Paymaster ay gumagawa ng mga item para sa Emperor at wala siyang oras. Habang nagsasalita ang dalawa, tahimik si Francis ngunit nakakakuha pa rin siya ng maraming impormasyon. Kung hindi siya nagkakamali, si Paymaster ang numero 1 panday sa Canopy Great Country. Oh well, kayo ni Paymaster ay parehong mga disipulo ng isang Grandmaster ng panday. Sa usapin ng panday, malamang magkaparehas kayong dalawa. Tumango ang lalaking kulay dugo ang buhok. Hindi niya kinwestiyon ang kakayahan ni Francis at sa halip ay nagpa siya na paniwalaan ang sinabi ni Regan Master. Anong pangalan mo? Tanong ng lalaking kulay dugo ang buhok. Binabati ni Junior Francis ang Senior Timor. Napagtanto ni Francis na ang pagkakakilanlan ng taong ito ay napakataas kaya ang kanyang tono ay magalang ngunit walang anumang alindog.
Tumango ang lalaking kulay dugo at hindi na nagsalita. Hindi nag-aksaya ng oras si Regan Master habang pinangunahan niya si Francis na magsimulang magpanday. Si Francis ay hindi nagtanong ng maraming tanong. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay tulungan si Regan Master na tulungang tapusin ang item na ito. Tingnan ang blueprint at ang mga kinakailangan nito bago pekain ang ilang bahaging ito. Naglabas si Regan Master ng ilang pirasong papel at sinabi kay Francis ang mga detalye. Tinanggal ni Francis ang kanyang eye patch at itinatak ang nilalaman sa kanyang kaliwang mata. Sigurado siyang hindi kumpleto ang mga guhit na ito ngunit ang mga kinakailangan. Ang mga kinakailangan ay nabigla kay Francis. Ang katumpakan ay umabot sa antas ng halimaw. Ni isang pagkakamali ay hindi pinahintulutan. Higit pa rito, libo-libo sa mga bahaging ito ang kailangan at bawat isa sa mga bahaging ito ay may sukat mula sa isang buto hanggang sa isang palad. Ang libo-libong bahagi na ito ay hindi maaaring magkaroon ng anumang mga pagkakamali at ito ay mga panimulang hakbang lamang, hindi ang kumpletong item. Bagamat ang mga tao sa antas ng master ay maaaring gumawa ng ilang perpektong bahagi ng libo-libong bahagi na may eksaktong sukat, timbang, antas ng pagpipino, ang antas ng apoy ay hindi maaaring magkaroon ng anumang mga pagkakamali. Ito ay masyadong mahigpit. Ang mas mahalaga ay kahit na ang mga master ng panday ay hindi makakapansin ng pagkakamali. Gayunpaman, ang mga problemang ito ay hindi masyado para kay Francis. Any problem? Tanong ni Regan Master. Hindi, ngunit kakailanganin ito ng oras at pagsisikap. Bukod pa rito, sa proseso, magkakaroon ng ilang material na nasasayang. Sagot ni Francis. Nasayang ang mga materyales. Isang ngiti ang gumuhit sa bibig ng lalaki na kulay dugo ang buhok ngunit hindi ito nagsalita. Ang mga materyales na nasayang bago gawin ang sandata na ito ay maaaring magkasya sa isang buong palasyo ng Regan. Tandaan, ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring maging sanhi ng pagkabigo ng item. Nagbabala si Regan Master. Kahit may mga pagkakamali, hahanapin ko. Tumango si Francis at nagsimulang ayusin ang mga materyales. Mula simula hanggang matapos ay kalmado ang ekspresyon niya at walang pagbabago sa emosyon. Ang kanyang bawat hininga, bawat kapangyarihan, ay ganap na nakontrol. Saglit na tinitigan ng lalaking kulay dugo ang kulay asul niyang mata na may interes ngunit hindi ito nagsalita. Unti-unting lumipas ang oras. Sina Francis at Regan Master ay parehong nagtrabaho sa kanilang sariling mga bahagi. Ang una ay nagtrabaho sa baguhan sa antas ng trabaho na mas mahirap habang ang huli ay nagtrabaho sa mga array at ang pagpipino ng mga high-grade na materyales. Nagulat si Francis habang pinoproseso niya ang mga materyales na ito. Anuman sa mga bahaging ito ay nagkakahalaga ng isang normal na mortal na sandata at ang mga ito ay mga mababang materyales lamang. Ni hindi alam ni Francis ang pangalan ng mga high-grade na materyales at sasabihin sa kanya ni Regan Master ang kanilang mga elemento at ipoproseso ito ayon sa mga drawing. Ang simula ng pagpapanday ay isang mahabang paglalakbay. Kinokontrol ng God Spiritual ay ni Francis ang bawat pagpipino at sa paglipas ng panahon, ang bilis ng kanyang mga kamay ay tumaas na parang linya ng tubig. Kailangang maging lubhang maingat kapag pinipino ang mga item na ito dahil ang kaunting pagbabago sa temperatura o kapangyarihan ay magdudulot ng pagkabigo. At sa katunayan, nag-aksaya si Francis ng ilang materyales ngunit natuto siya sa kanyang mga pagkakamali at malapit na niyang mahanap ang perpektong punto. Ang kalmadong ekspresyon ng lalaki na may kulay dugo na buhok ay nagsimulang maging solemn na sa paglipas ng panahon. Sa isang kisap mata kalahating buwan na ang lumipas. Natutulog si Francis kapag siya ay pagod at pagkatapos ay patuloy na nagtatrabaho kapag siya ay nagising. Sa wakas, sa araw na ito, ang pagproseso ay tapos na. Sa wakas natapos na ang unang hakbang. Ngayon kailangan nating hanapin ang mga pagkakamali at tiyaking perpekto ang mga bahaging ito. Sabi ni Regan Master. Ang paraan na ginamit nila ay napakasimple, siyasatin ang mga bagay ng isa't isa. Unang siniyasat ni Francis ang mga gawa ni Regan Master. Ang bawat isa sa kanyang mga gawa ay parang isang piraso ng sining.
Ayon sa mga kinakailangan ng Regan Master, nakahanap si Francis ng kabuuang 123 kasama ang mga may kaunting di kasakdalan. 123. Sobra. Bahagyang nagulat si Regan Master at tinitigan itong mabuti ang ilan sa mga ito ay katanggap-tanggap ngunit pinili ni Francis. Pagkatapos noon, si Regan Master na ang tumingin sa gawa ni Francis. 6 sa kabuuan. Nagulat si Regan Master. Ang mga bahid na ito ay higit sa lahat dahil si Francis ay walang karanasan o hindi naiintindihan ang teorya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng lalaking kulay dugo ang buhok. Hayaan mo akong suriin din minsan. Si Francis ay nagsimulang mag-double check sa kanyang trabaho at minsan ay nagtatanong kay Regan Master. Hindi nagtagal ay nakuha ang 23 kapintasan. Ang ilan sa mga ito ay napakahusay na nakatago kahit si Regan Master ay hindi ito makita. Ang isa pang ilan sa mga bahid na ito ay masyadong maliit o katanggap-tanggap. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay inalis. Pagkatapos nito, sinuri ni Francis ang lahat ng bahaging ito ng ilang beses. Tapos na. Tumango si Francis. Ang unang hakbang ay matagumpay na natapos at si Regan Master ay labis na natuwa dahil ang oras na ginamit ay wala pa sa kalahati ng inaasahan. Ang pagsasama-sama ng mga item ay nangangailangan ng isang taong may mataas na kasanayan sa forging upang gawin ito kaya isang katulong lamang si Francis. Dagdag pa ang mga pangunahing lihim na kailangang itago kay Francis. Ang kailangang gawin ng huli ay hanapin ang mga bahid. Patuloy na pagpapabuti. Nakumpleto ang hakbang pagkatapos. Nang dumating ang 8 araw ng 2 buwan, tumigil si Regan Master. Kumpleto na ang lahat ng hakbang. Isa pa lang ang dapat nating gawin ang pagpapanday. Huminga ng malalim si Regan Master habang hiniling niya kay Francis na suriin ang mga depekto. Sinuri ni Francis ang mga materyales at tinanggo ang kanyang ulo. Nakilahok din sa pamemeki ang lalaking kulay dugo ang buhok. Ito ang huling hakbang at ang kabiguan ay nangangahulugan na ang lahat ng dati ay para sa wala. Sa makatuwid, hindi na kinailangan ni Francis na lumahok sa hakbang na ito at hiniling na bumalik. Pagkatapos ng lahat, ang item na ito ay nagmula sa Heaven's Legacy Inheritance at ang antas ng crafting ay hindi naririnig. Ang huling bagay ay magiging kagulat-gulat sa mundo. Kung magtagumpay ang pagpapanday, magiging bayani ka ng Iron Blood Religion. Ang lalaking kulay dugo ang buhok ay tumango kay Francis. 270. Bundok Regan. Nakaupo doon ang simbolo ng espada at talam sa Blood Dragon sedan na gawa sa gintong metal. Sa isang kisap mata, 1 buwan na ang lumipas at gaano man kalakas ang ulan o gaano man kalakas ang pagbuhos ng kidlat, ang Golden Spear Blood Dragon sedan ay hindi gumagalaw at ang mga buhay na nilalang sa malapit ay tumahimik. Sa sandaling ito, may mga eksperto lang sa True Spirit Realm na dumating ngunit lahat ay umalis nang makita nila ang sedan. Maging ang City Lord ay lumapit, ngunit nang makita niya ang sedan, bumalik siya na may tame time na ekspresyon. Si Regan Master ay lubhang sikat sa lugar ng Flooding Lake at medyo marami ang nakakaalam na mayroon siyang misteryosong relasyon sa Iron Blood Religion. Ang Iron Blood Religion ay napakalakas sa Canopy Great Country at gumamit ng malamig na paraan upang patayin ang kanilang mga kaaway. Sa pagharap sa napakalakas na paksayon, maging ang pangunahing pamilyang Lane ay magiging maingat. Sa ngayon, alam na ng lahat ang digmaan sa pagitan ng Iron Blood Religion at Imperial Family. Ang iba pang 6 na dakilang kapangyarihan ay lumahok o nanunood. Ito ay isang komplikadong sitwasyon. Sa Secret Underground Hall, umupo si Francis at tahimik na nilinang. Siya ay hindi gaanong nagamit para sa huling bahagi ng forging. Nakadepende ang lahat sa lalaking kulay dugo ang buhok at si Regan Master. Sa katotohanan, walang gaanong kasanayan na kasangkot sa huling hakbang ngunit nangangailangan ng mataas na antas ng paglilinang. Para sa susunod na sandali, paminsan-minsan ay nararamdaman ni Francis ang nakakatakot na aura na nagmumula sa malapit na silid. Isang pagsinghot lang nito ay nanginginig na ang kanyang puso. Sigurado si Francis na hindi ganoon kalakas si Regan Master. Kahit na ang Flooding Lake City Lord ay hindi maihahambing dito.
Mukhang si Lord Timor ay nasa True Lord rank man lang at dapat ang mataas na echelon ng Iron Blood Religion. Napaisip si Francis. Ang mga eksperto sa True Lord rank ay maaaring mag-flip ng mga ulap at lumikha ng ulan gamit ang kanilang mga kamay. Unti-unting lumipas ang oras. Si Francis ay cultivation ngunit nararamdaman pa rin ang paminsan-minsang aura. Makalipas ang 5 hanggang 6 na araw. Isang sumisigaw na tunog ang lumitaw at lumitaw ang aura ng isang sandata. Ito ang aura ng isang spiritual grade weapon. Naramdaman ni Francis na bahagyang nanginginig ang kanyang luohaw-baw at maging ang kanyang yin shadow cloak ay nakaramdam ng pagkabalisa. Meow meow. Lumitaw ang maliit na paws ang magnanakaw at sumulyap sa sealed forge. Ang lihim na panday ay ginawa ng isang espesyal na material na maaaring huminto sa espiritual na sense ng isang tao. Kahit na ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay hindi madaling makakita dito. Ang aura mula sa spiritual grade weapon ay lubhang kakaiba, malamig at matalim. May dominanteng blood aura ito at habang lumilipas ang panahon, lumalakas ang aura nito. Damang-dama ni Francis ang nakakatakot na init na nagmumula sa forge sapat na iyon para gawing alabok ang isang normal na cultivator sa true human rank. Sa isang tiyak na punto. Ang aura ng spiritual grade na sandata ay umabot sa isang lawak na kahit na ang sealed forge ay hindi ito mahawakan. Ding! Nakarinig si Francis ng kakaibang tunog at biglang nabagabag. Shua! Sa kislap ng yin shadow cloak, nawala si Francis. Sa susunod na sandali ay yumanig ang selyadong forge. Sa pamamagitan ng isang bitek, ang pader na kasing lakas ng isang spiritual grade na sandata ay hiniwa ng isang madilim na gulong na pilak at naglipad sa hangin. Ang mga spark na ito ay lumipad kung saan-saan at sino man sa mga ito ay maaaring agad na pumatay ng isang eksperto sa 7th sky. Shua! Si Francis ay lumitaw sa pasukan ng secret hall. Sa sandaling ito ang buong bulwagan sa ilalim ng lupa ay bahagyang nanginig at nahuli ng espiritual na mata ng Diyos ni Francis ang anyo ng isang madilim na kulay abong gulong. Sa gitna ng kulay abong gulong ito ay itim na itim at sa mga gilid ay pinaikot ang manipis na talam. Weng! Ang kulay abong gulong ay biglang lumiit at nawala sa paningin. Agad na bumagsak ang alikabok at ang lalaking kulay dugo ang buhok at si Regan Master ay magkatabi na lumabas. Si Regan Master ay mukhang pagod at mahina ngunit tila puno ng pananabik. Masaya ang ekspresyon ng lalaking kulay dugo ang buhok. Ang kanyang kanang braso ay natatakpan ng isang itim na kumikislap na pilak na metal na bagay, tulad ng isang robotic na braso. Ang ibabaw ng itim at gintong metal ay makinis at malinis na parang perpektong likhang sining. Walang nakitang kapintasan. Kahit na ang mga joints ay ganap na nakasink. Bukod sa ang katunayan na ito ay gawa sa metal, ito ay mukhang katulad ng isang normal na braso, mas malakas lamang ang hitsura. Hehe, ang Wheel of Light and Darkness, na ito ay mas perpekto kaysa sa naisip ko madali itong makahiwa sa mababang antas ng spiritual grade na mga armas. Sa Northern Continent, bukod sa mga sinaunang maalamat na armas, hindi marami ang maihahambing dito. Mukhang nasisiyahan ng lalaking kulay dugo ang buhok. Si Francis ay lumahok sa paglikha ng mga bahagi ng Wheel of Light and Darkness at bawat maliit na bahagi ay nakatatak sa kanyang isipan. Ang gulong na ito ng liwanag at kadiliman ay dapat magkaroon ng 3 anyo. Ang una ay isang hugis ng braso na angkop para sa malapit na labanan. Ang pangalawa ay isang umaataking anyo. Ang gulong ng liwanag at kadiliman ay magiging mas malaki at umiikot ang talas nito ay hindi nahaharangan. Ang ikatlong anyo ay dapat na isang kalasag. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga bahagi ay narating ni Francis ang konklusyong ito. Kailangang aminin ng isa na ito ay isang perpektong sandata at nalampasan ang mga limitasyon ng mga sandata. Hindi akalain ng lalaking kulay dugo ang buhok at si Regan Master na ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay magkakaroon ng ganoong langit na lumalaban sa mga kapangyarihan sa pagkopya at mga kasanayan sa pagsusuri. 0. Bagamat hindi nakita ni Francis ang kumpletong orihinal na mga guhit at hindi lumahok sa mga pangunahing bahagi, nasuri niya ang lahat ng bahaging ito. Sa mga tuntunin ng pagiging pamilyar, nalampasan pa ni Zero Francis ang Regan Master.
Talagang karapat-dapat itong maging isang bagay mula sa Heaven's Legacy Inheritance. Kahit na kaya natin itong gawin, hindi pa rin natin nauunawaan ang teorya nito. Kung wala tayong Francis dito, magbabayad tayo ng 10 beses ng presyo para magawa itong gulong ng liwanag at kadiliman. Sabi ni Regan Master. Napakahalaga ni Francis sa paglikha ng Wheel of Light and Darkness. Gayunpaman, sa sandaling ito, iniisip ni Francis, ang gulong na ito ng liwanag at kadiliman ay lubos na angkop para sa mga taong nawala ng braso. Dahil dito ay naisip niya si First Elder. Kung mayroon siyang mga materyales ay maaaring si Francis ay lumikha ng isang pinasimpleng modelo ng Wheel of Light and Darkness, ngunit ito ay mahirap para sa kanya sa kasalukuyan dahil wala pa siya sa True Spirit Realm. Francis, malaki ang naitulong mo sa pagkakataong ito. Ano ang kailangan mo? Kung gusto mong pumasok sa Iron Blood Religion ay maaari kitang bigyan ng posisyon bilang chief. Nakangiting sabi ng lalaking kulay dugo ang buhok. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Regan Master. Ang isang punong ranggo sa Iron Blood Religion ay may parehong katayuan bilang isang middle tier na pamilya sa isang mahusay na bansa. Siyempre, ang lalaking kulay dugo ang buhok ay maaaring nagmamadali ngayon, ngunit nagpapasalamat pa rin siya kay Francis. Lord Timor, ang junior na ito ay galing sa kanayunan at pumunta dito sa Canopy Great Country para maghanap ng isang tao. Wala akong iniisip na pumasok sa isang paksayon ngayon. Magalang na tumanggi si Francis. Bagamat makapangyarihan ang Iron Blood Religion, walang alam si Francis tungkol dito at ayaw niyang pumasok sa digmaan sa loob ng Canopy Great Country. Sa kabilang banda, mas gusto ni Francis na magkaroon ng utang si Timor sa kanya at magtanong kapag kailangan niya ng tulong. Kahit ano pa ang naitulong mo sa akin sa pagkakataong ito. Kung kailangan mo ng kahit ano, maaari kang humingi ng tulong sa Iron Blood Religion. Ang lalaking kulay dugo ang buhok ay naglabas ng kakaibang kulay ng dugo na token at ibinigay ito kay Francis. Ito ang Gold Iron Blood Order. Gamit ang token na ito, maaari kang dumaan sa mga teritoryo ng Iron Blood Religion ng madali at magtanong ng isang bagay mula sa akin. Paliwanag ng lalaking kulay dugo ang buhok. Nagpasalamat si Francis sa kanya at iniligpit ang Gold Iron Blood Order. Hindi kaagad umalis ang lalaki nang magawa ang sandata at iminungkahi ni Regan Master, bagamat kumpleto na ang gulong ng liwanag at dilim, dapat nating hayaan si Francis na siyasatin ito para sa kaligtasan. Pagkatapos ng lahat, ang sandata na ito ay masyadong detalyado at ang mga guhit nito ay nagmula sa pinakamisteryoso at sinaunang Heaven's Legacy Inheritance. Hindi mo na kailangang suriin ito dahil ang sandata na ito ay binubuo ng mga bahagi at ang bawat bahagi ay konektado sa susunod, tulad ng mga buto ng tao. Ang paglipat ng isa ay magpapakilo sa lahat ng iba pa. Bahagyang ngumiti si Francis, ngunit hindi tinanggihan ang alok at kinuha ang Wheel of Light and Darkness bago binuksan ang kanyang God Spiritual Eye at tingnan ito. Sa pamamagitan ng espiritual na mata ng Diyos, maaari niyang kopyahin ang istruktura ng gulong ng liwanag at kadiliman upang makagawa siya nito mamaya. Ang Wheel of Light and Darkness ay hindi kapani-paniwalang mabigat at umabot ng ilang daang kilo, ngunit ito ay hindi gaanong para sa isang taong may kulay ng buhok na kelvel ng lalaki. Mabuti naman, ngunit para sa kaligtasan hayaan itong lumamig sa loob ng ilang araw, huwag lang masyadong mahaba. Huwag lang gamitin ang buong lakas nito sa loob ng kalahating buwan. Pagkatapos suriin ang sandata, ibinalik ito ni Francis sa lalaking kulay dugo ang buhok. Nang marinig ang mungkahi ni Francis, nagpalitan ng tingin si Regan Master at ang lalaki na may nagulat na mga ekspresyon dahil ang sinabi ni Francis ay pareho sa mga drawing. Hindi nakita ni Francis ang mga guhit, ngunit naiintindihan niya ito. Tumingin kay Francis ang taong may kulay dugong buhok, natatangi ang bloodline ng mata mo. Kung gusto mo, ang mga pintuan ng Iron Blood Religion ay laging bukas sa iyo. Mapagpakumbaba kung ibinibigay sa iyo ang aking imbitasyon. Naramdaman ni Francis ang sinseridad ni Timor, kaya hindi niya tinanggihan ang kanyang alok at nagpasya na gawin ang kanyang desisyon pagkatapos ipadala ang sulat ng kanyang master. Pagkatapos ng lahat, ang unang elder ay mayroon ding 0 kaayusan para kay Francis.
Francis, hindi ka ba nakakahanap ng isang tao? Bakit hindi tulungan ka ni Lord Timor? Ngumiti si Regan Master. Nakikita niya na binigyan ni Timor ng malaking kahalagahan si Francis at napakatapat niya. Nagliwanag ang mga mata ni Francis nang mabilis niyang inilabas ang kalahati ng jade hairbrush at ibinigay ito kay Timor. Kinuha ni Timor ang jade hairbrush at marahang hinawakan ito habang may liwanag na kumislap sa kanyang mga mata. Sigurado ka bang ang taong hinahanap mo ay tinatawag na Quincy? Tanong ni Timor. Tama, ngunit hindi ko alam kung sinong Quincy iyon. Si Francis ay labis na kinabahan. Dapat ay nasa matataas na antas ng Iron Blood religion si Timor at napakaraming kaalaman. Quincy. Malalim ang boses ni Timor at bahagyang nagsalubong ang mga kilay habang gumagalaw ang mga mata. Naramdaman ni Francis na maaaring may lead si Timor sa tao o kahit na may target. Pero hindi na siya nagtanong dahil kung gustong sabihin ni Timor kung sino iyon, gagawin niya. Ilang sandali pa. Ibinalik ni Timor ang jade hairbrush kay Francis at walang pakialam na sinabi, ang taong hinahanap mo ay si Empress Queen. Empress Queen. Bahagyang nanginig ang puso ni Francis. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganitong espesyal na pagkakakilanlan ang tatanggap ng liham. Sa lahat ng taong pinangalan ng Quincy, si Empress Queen ang may pinakakilalang background. Empress Queen. Huminga ng malamig si Regan Master at sinabing, ang katayuan at kapangyarihan ng Empress Queen na ito sa Imperial Family ay maaring mailagay sa nangungunang tatlo. Tila, kahit ang Emperor ay pinaglalaroan niya. Paano siya ang taong hinahanap ni Francis? 271. Nang mabunyag ang katotohanan, parehong natigilan sina Francis at Regan Master. Ang taong hinahanap ni Francis ay si Empress Queen ng Imperial Family. Sa Canopy Great Country, ang mga imperial ang mga pinuno at sa kanan, ang 3 sekta at 4 na pamilya ay dapat makinig sa kanila. Habang nag-iisip siya hanggang sa puntong ito, ikinakunot ni Francis ang kanyang mga kilay at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon nang maalala niya ang isang piraso ng impormasyon. Kung hindi siya nagkakamali, ang Imperial at Iron Blood religion ay parang apoy at tubig. Ang mga imperial ay ang mga pinuno sa pangalan habang ang Iron Blood religion ay isang relihiyon na gumamit ng malamig na paraan upang durugin ang kanilang mga kaaway. Si Empress Queen ay isang taong sumusubok na akitin ang bawat buhay na nilalang at gustong kontrolin ang bansa. Siya ay isang malaking kaaway ng Iron Blood religion. Malamig na sabi ni Timor. Nang marinig ito, nakaramdam ng kaba si Francis. Ang Iron Blood religion at ang pamilya ng Imperial kung saan nagmula si Quincy ay mga kaaway. Kung kukunin ko ang sulat at pupunta kay Empress Queen, hindi ba't ibig sabihin nito? Hindi maiwasan ni Francis na mag-alala. Naunawaan din ni Regan Master ang puntong ito at tumingin kay Timor. Ang mga mata ng dugong buhok ay may kulay, patuloy na kumikislap si Timor bago siya nagsalita, kahit ano pa ang pinaghirapan mo para sa akin ng Iron Blood religion. Pinipigilan ko ang aking pasasalamat at hinanakit para hindi kita guluhin. Napabuntong hininga si Francis nang matanggap niya ang sagot. Nag-aalala siya na mapipilitin siya ng Iron Blood religion na magdesisyon ngunit kahit na hindi pinuproblema ni Timor si Francis, naramdaman ng huli na sumakit ang kanyang ulo. Ang Iron Blood religion at Imperial Family ay hindi makatiis sa isa't isa. Kung magkakaroon siya ng magandang relasyon sa Iron Blood religion, magiging kaaway siya ng Imperial Family na kinabibilangan ni Empress Queen. Gayunpaman, kung ibibigay niya ang sulat at naayos ng Imperial Family, ito ay nangangahulugan na siya ay magiging kaaway ng Iron Blood religion. Kahit alin ang pipiliin niya, si Francis ay magiging kaaway ng isa sa mga panig. Matapos magawa ang sandata, agad na hiniling ni Francis na umalis. Ang pinakamahalagang gawain sa harap niya ngayon ay kung paano takasan ang kasal na ito. Matapos paalisin si Francis ng may mga mata, nagtanong si Regan Master, Deputy Patriarch, hindi ka ba nag-aalala na si Francis ay gagamitin ng Imperial Family? Kapansin-pansin ang kapangyarihan ng kanyang bloodline. Kailangan mong tingnan ang lahat ng mas malalim. Kung pipilitin ko siya ngayon, hindi siya magiging tapat.
At dito, ipinanganak si Empress Queen. Gaano kalaki ang relasyon niya sa isang taong mula sa Canopy Great Country? Malalim ang mga mata ng lalaki na may kulay dugo na buhok. Sinasabi mo ba na si Francis at Empress Queen ay talagang walang gaanong koneksyon sa pagitan nila? Mukhang naintindihan naman ni Regan Master. Hehe. Isang kakaibang ngiti ang makikita sa mukha ng lalaking may kulay na dugong buhok, malapit nang mabubunyag ang sagot. Titingnan natin kung tama ako o hindi sa oras na iyon. Pagkatapos bumalik sa lungsod, si Francis ay agad na ipinatawag ng City Lord. May kalahating buwan na lang bago ang kasal nina Francis at Quincy. Wala ka nang kailangang gawin mula ngayon. Mag-focus ka na lang sa paghahanda para sa kasal. Sabi ng Flooding Lake City Lord. Sa panahong ito, ang balita ng kasal ni Francis at ng anak na babae ng City Lord ay kumalat sa buong lugar ng Flooding Lake. Ang City Lord Palace ay naghahanda na at ang buong Flooding Lake City ay napuno ng isang kapaligiran ng kagalakan. Lalong na-pressure si Francis. Habang malapit na ang araw ng kasal, mas maliit ang pagkakataon na magtagumpay siya sa pagtakas. Ang lahat ng ito ay hakbang-hakbang na pinlano ng Panginoon ng lungsod. Hindi niya binigyan si Francis ng landas ng pag-urong. Kung may ibang lalaki na kaharap ang isang babae tulad ni Quincy, kahit na alam nilang ang kasal ay binalak upang mapanatili siya, papayag sila. Kung tutuusin, walang kapintasan ang kagandahan ni Quincy at parang isang diyosa. Ang kanyang talento, background, at iba pang aspeto ay perpekto lahat. Gayunpaman, si Francis ay walang anumang intensyon na magpakasal. 16 lamang siya at nais na mag-focus lamang sa paglilinang. Wala siyang alam tungkol sa mga lalaki at babae. Ang lahat ng ito ay pinlano ng City Lord at itinadana dahil hinubad ng maliit na pas ang magnanakaw ang belo ni Quincy. Ngunit sa harap ng City Lord, pumayag si Francis sa lahat. Kung magiging manugang ka ng pamilyang Lane, huwag kang masyadong malapit sa Iron Blood Religion. Nagbabala ang Flooding Lake City Lord. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Francis na si Empress Queen ay nagmula sa isang sangay na pamilyang Lane. Dahil siya ay hiwalay sa pamilya ng Imperial, sa isang tiyak na antas, ito ay kumakatawan sa relasyon sa pagitan ng pamilyang Lane at ng pamilya ng Imperial. Kung ang pamilyang Lane at ang pamilya ng Imperial ay magkakalapit, kung gayon ang relihiyong dugo ng bakal ay nasa kabaligtaran. Matapos magpaalam sa buong lungsod, bumalik si Francis sa kanyang lugar at pinagmasdan ang kanyang paligid gamit ang kanyang God's spiritual eye. This time, napuno ng solemn na ang mukha niya. May isang eksperto sa True Spirit Realm ngayon. Dahil malapit na ang kasal at ang relasyon niya sa Iron Blood Religion, nagpadala ang Flooding Lake City ng eksperto sa True Spirit Realm para protektahan si Francis. Sa isang True Spirit Realm expert na narito upang bantayan si Francis, ang kahirapan ng kanyang pagtakas ay tataas ng husto. Huminga ng malalim si Francis at nagsimulang iikot ang kanyang cultivation. Dahil may eksperto sa True Spirit Realm, hindi na kailangang itago ang kanyang lakas. Sa parehong gabi, siya ay nakalusot sa seventh sky. Ang tagumpay sa pagkakataong ito ay hindi na kailangang pagsamasamahin dahil si Francis ay bumalik sa kanyang orihinal na paglilinang. Ang parehong paglilinang at pundasyon ay mas matatag kaysa dati. Tumango si Francis. Kahit na siya ay nasa seventh sky dati, ang kanya ngayon ay mas malakas kaysa noong siya ay nasa Alliance Banquet. Pagkatapos ng Alliance Banquet, si Francis ay pumasok sa Origin Core Ruins at ang kanyang mental energy level ay lumampas sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Higit pa rito, natapos na ang unang palapag ng Lightning Inheritance. Ang lahat ng kanyang mga katangian ay mas mahusay kaysa sa dati. Ang balita ng tagumpay ni Francis ay nakarating sa panig ng City Lord. Ang young master ay nakalusot at sinabing kailangan niyang pagsamahin ang kanyang paglilinang, kaya't ipinagpaliban ang maraming paghahanda para sa kasal. Sabi ng isang katulong, mabuti ang paglusot sa isang bagong antas. Gawin ang iyong makakaya upang maalis ang mga maliliit na bagay para sa kanya. Ang Flooding Lake City Lord ay may bahagyang paghanga sa kanyang mukha. Una, ang breakthrough sa cultivation ay talagang kailangang pagsamasamahin.
Pangalawa, ang bagong cultivation ni Francis ay mas karapat-dapat na maging asawa ni Quincy. Isa pa, sabihin sa kanya na tanggalin ang eye patch bago ang kasal. Ang isang henyo na may bloodline power ay higit pa sa karapat-dapat kay Quincy. Sabi ng City Lord at ang kanyang mga salita ay dinala kay Francis. Mabuti, ang pagtakas sa pagkakataong ito ay mangangailangan ng kapangyarihan ng espiritual na mata ng Diyos. Dahan daw ang tinanggal ni Francis ang eye patch. Pagkabalik mula sa Regan Palace ay nakatanggap siya ng bagong eye patch. Ito ay malabong pilak at kasing manipis ng talam, marangal at maluho. Susunod. Gamit ang dahilan ng pagsasama-sama ng kanyang pundasyon, sinimulan ni Francis ang kanyang pagtakas. Hindi man siya gaanong lumalabas, palagi naman siyang nagpaplano. Ipapadala pa niya ang maliit na pass ang magnanakaw para gawin ang mga bagay na hindi niya magagawa. Ang laki ng maliit na pass ang magnanakaw ay maliit at dalubhasa sa pagtatago kaya madali nitong magawa ang mga bagay. Ang tanawin ng City Lord's Palace at Flooding Lake City ay lubos na pamilyar sa akin ngayon. Napaisip si Francis. Sa kanyang kasalukuyang cultivation, hindi siya natakot sa pagtugis ng 2 hanggang 3 cultivator sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Ang pinakaproblemadong tao ay ang eksperto na kararating lang na nasa True Spirit Realm. Ang pangalan ng taong ito ay Jason, ibang tao, at nabalitang pamangkin ng City Lord. Siya ay nilinang sa Chinsword Palace sa loob ng ilang panahon at ginagamit ang pangalan ng pagprotekta sa manugang ng City Lord upang manatili. Ang araw ng kasal ay lumalapit 5 hanggang 6 na araw na lang ang natitira. Sa araw na ito, nakumpleto ang paghahanda ni Francis at malapit nang lumabas sa konsolidasyon. Ang unang ginawa ni Francis ay hindi ang hanapin si Quincy o batiin ang City Lord. Ang kanyang target ay ang eksperto sa True Spirit Realm. Uncle Yuan, katatapos ko lang pagsamahin ang aking cultivation at marami akong itatanong tungkol sa martial arts. Pumunta si Francis sa eksperto sa True Spirit Realm. Tumango si Jason. Dahil mas matanda, hindi siya tumanggi, maraming junior ang hihingi ng mga pointer mula sa kanya. Higit pa rito, ang kabataang nasa harap niya ay manugang ng City Lord at siya ang magiging young master ng Flooding Lake City. Kasabay nito, naisip ni Jason, gagamitin ko ang pagkakataong ito para subukan ang batang ito. Si Francis ay napapalibutan ng mahiwagang belo at ang kanyang kapangyarihan sa bloodline ng mata ay isang bagay na kahit na ang City Lord ay interesado rin. Unang natagpuan ni Francis si Jason upang magtanong tungkol sa ilang bagay tungkol sa paglilinang pagkatapos ay iminungkahi na mag-spar ng kaunti. Ang kanyang layunin ay malinaw na subukan ang ekspertong ito. Si Jason ay maaaring ituring na kalahating disipulo ng Chinsword Palace. Ang Chinsword Palace ay isa sa 3 sekta ng bansa at nagkaroon ng magandang relasyon sa pamilyang Lane at Imperial Family. Sa mga tuntunin ng pakikipaglaban, karaniwang ginagamit nila ang mga chin, mga espada, mga brush sa pagsulat, at mga plote na lahat ay nagtataglay ng hangin ng kamahalan. TLN? Ang chin ay isang instrumento noong sinaunang panahon. Ang sandata ni Jason ay isang black writing brush at kapag siya ay umindayog, ang chin ng True Spirit ay magbubunga ng isang engranding aura. Bumukas ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis at sinuri ang paraan ng pakikipaglaban ni Jason. Maharlika, matikas, matikas. Ang atake at depensa ay parehong karaniwan ngunit ang kanyang bilis at liksi ay tiyak na hindi mabagal. Tiningnan ni Francis. Ang lakas na kasalukuyan niyang ipinapakita ay malapit sa karaniwang cultivator sa kalahating hakbang na True Spirit Realm sa Canopy Great Country na bahagyang mas malakas kaysa sa kalahating hakbang na True Spirit Realm sa 13 countries. Dahil sa espiritual na mata ng Diyos, nagawa ni Francis na makipagpalitan ng ilang galaw kay Jason. Siyempre, pinigilan ni Jason ang kanyang lakas sa humigit kumulang 30% ng kanyang tunay na lakas. Masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng True Spirit Realm at Ascended Realm. Matapos mag-sparring ng halos 1 oras, natapos na ni Francis ang pagsubok kay Jason at para pasalamatan ang huli, hiniling niyang sanayin ang lumilipad na alaga ni Jason.
Gusto ni Jason na tumanggi noong unang ngunit dahil sa katapatan at kalooban ni Francis na tumulong, pumayag siya. Narinig niya ang mga kakayahan ni Francis sa pagpapaamo ng hayop. Makalipas ang 2 oras. Nakipagtulungan si Francis sa maliit na paws ang magnanakaw at pinaamo ang phosphorus-colored swallow ni Jason. Ang alagang hayop ay tila naging matalino at mas malapit sa may-ari nito. Maraming salamat. Tuwang-tuwa si Jason ngunit hindi niya alam na sa simula pa lang ay binalak na si Francis laban sa kanya at nagtagumpay. Tagumpay. Nakipagpalitan ng tingin si Francis sa maliit na paws ang magnanakaw bago bumalik. Ang lahat ay ayon sa plano. 272. Napuno ng masayang kapaligiran ang buong Flooding Lake City dahil sa kasal. 3 araw na lang ang natitira bago ang kasal ng anak na babae ng City Lord at pulang seda ay ilagay sa mga puno sa loob ng City Lord's Palace. Sa oras na ito, hindi lamang nakatakda ang plano ni Francis, ngunit natapos na rin ang pag-aayos ng kasal. Tama na. Kung mas maraming tao, mas magiging madali. Lumabas si Francis sa kanyang silid. Meow meow. Umupo ang maliit na paws ang magnanakaw sa kanyang balikat at pinagmasdan ang paligid gamit ang obsidian na mga mata habang nakikipag-usap ito sa ilang mga hayop sa malapit. Ang pangalawang Francis ay umalis, si Jason at ang 4 na iba pa sa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay sumunod sa kanya, hindi nag-iiwan ng 100 yarda na radius sa kanya. Sa normal na kalagayan, na may 4 na cultivator sa kalahating hakbang na True Spirit Realm na nagbabantay sa kanya, halos imposible para kay Francis na makatakas. Higit pa rito, naroon din si Jason sa True Spirit Realm. Naglakad si Francis sa isang lokasyon na maraming tao at tumango, magsisimula na ang kanyang plano. Kapag nagsimula na ang plano, magugulo ang City Lord Palace. Sa sandaling ito, Young Master, sinusubok ni Mistress ang kanyang damit. Pinapatawag ka ng City Lord. Lumakad ang kasambahay ng City Lord Palace na may pulang mukha. Naninigas ang katawan ni Francis habang pilit niyang pinipigilan ang kanyang mga aksyon. Meow meow. Ang munting paws ang magnanakaw sa kanyang balikat ay tila hindi nasisiyahan. Oo naman. Tumango si Francis at nag-isip, oh well, dapat kong bigyan ang aking magiging asawa ng paliwanag, o kahit isang sulat. Dinala ng housekeeper si Francis sa isang maliwanag na silid at ilang katulong ang dumating upang sukleyan ang kanyang buhok. Hindi nagtagal ay isinuot si Francis sa isang suit na nagpaliwanag sa mga mata ng mga kasambahay sa malapit. Matangkad ang figure ni Francis at ang kanyang asher na buhok ay parang purong jade, mas maganda pa sa seda. Parang bituin ang 2 mata niya. Lalo na ang kaliwang mata niya, asher ito na parang yaman pero at the same time, kasing lalim ito ng bangin. Si Francis ay nabalot ng kakaibang misteryosong aura at pagkatapos na maisuot ang suit, napuno siya ng kaunting init. Paglabas ng silid, nakita din ni Francis ang bihis na Quincy. Ang mga kilay ni Quincy ay parang drawing, ang kanyang mga mata ay parang tubig. Sa oras na ito, ang kanyang belo ay tinanggal, na nagpapakita ng kanyang walang katulad na kagandahan at isang kalmadong aura ang nagpahayag ng kanyang kakisigan. Dahil sa makeup, bahagyang namula ang pisngi ni Quincy, na nagpapakita ng alindog ng isang batang babae. Hindi masama, hindi masama. Kaakit-akit na asawa, magandang asawa. Tumawa ang City Lord sa kasiyahan. Si Quincy ay perpekto. Mahihirapan si Francis na makakita ng mga kagandahan sa ganitong antas. Dahil natanggal ang eye patch ni Francis, ipinakita ng kanyang bloodline ang kanyang misteryosong kamahalan. Sa Canopy Great Country, ang mga bloodline ay hindi isang alamat. Ang Imperial at ang 4 na pamilya ay lahat ay may mga bloodline. Ito ay tanda ng pagiging maharlika. Higit pa rito, si Francis ay may bihirang bloodline ng mata. Sa makatuwid, ang Francis sa sandaling ito ay malamig, marangal, at misteryoso. Naabot na niya ang pangarap na kapareha ng hindi mabilang na mga babae. Ang espiritual na mata ng kanyang Diyos ay may sinaunang aura at magdadala ng pressure saan man pumunta ang kanyang mga mata. Ang maliit na bilang ng mga taong may mga bloodline na naruroon ay nakaramdam ng pagkabalisa at panginginig ng kanilang mga bloodline.
Kasama rito si Quincy at ang Flooding Lake City Lord. Ang bloodline ng batang ito ay mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Talagang maihahambing ito sa Imperial bloodline kung hindi man mas malakas. Bukod pa rito, isa itong kakaibang bloodline ng mata. Habang tumitingin ang City Lord kay Francis, mas nakaramdam siya ng kasiyahan at pagmamalaki sa kanyang plano. Sa pag-iisip tungkol sa kung paanong ang kanyang manugang ay nagkaroon ng isang marangal na linya ng dugo na may posibilidad na malampasan ang pamilya ng Imperial, siya ay labis na ipinagmamalaki. Sa Canopy Great Country, ang mga pamilyang may bloodline ay pipili ng mga partner na mayroon ding mga bloodline. Ang I-bloodline na kasalukuyang taglay ni Francis ay walang mga depekto na mahahanap ng upper echelon ng pamilyang Lane. Dagdag pa, ang kabataang ito ay isa ring bihirang hayop na tamer. Si Quincy ay nakasuot ng pula at tila ang pinaka-perpektong asawa. Umikot ang kanyang kaakit-akit na mga mata habang ini-inspeksyon nitong magiging asawa niya. Kailangan niyang aminin na naabot ng kabataang ito ang kanyang mga pamantayan para sa kanyang huwarang asawa sa bawat aspeto. Ang pangunahing punto ay na siya ang itinadana sa kanyang buhay. Sinabi sa kanya ng kanyang guro na kahit gaano kapangit at kawalang silbi ang taong nakatadhana, kailangan niyang tanggapin ang mga ito. Ngunit sa kabutihang palad, ang taong ito ay misteryoso at may hawak na matikas na bloodline. Siyempre, kung siya ay medyo mas maalaga, iyon ay perpekto. Gusto kong makausap si Kainer ng pribado. Ang hindi pangkaraniwang malambot na boses ni Francis ay tumunog na naging dahilan upang manginig ang puso ni Quincy na nasa panaginip. Hindi niya maiwasang isipin ang kanyang guro na dalubhasa sa Tao of Life. Pinalitan siya ng kanyang guro ang kanyang pangalan at ninakaw ang hinaharap na nagbigay sa kanya ng napakahusay na asawa. Sa pag-iisip hanggang dito, naging malambot at mas nagmamalasakit ang kanyang mga mata. Hahaha, mag-usap kayong dalawa. Aalis na ako. Ngumiti at nawala ang Flooding Lake City Lord, na iwan ang dalawa ng ilang personal space. Gusto ni Francis na umalis ang City Lord dahil ito ay mas kapaki-pakinabang para sa kanyang plano. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kaakit-akit na dilag na ang mga mata ay bahagyang natubagan ay nagpayanig sa kanyang planong pagtakas sa unang pagkakataon. Gayunpaman, dahil sa pasya at kalmado ni Francis, hindi siya nababagay sa kasal. Hindi pa tapos ang utos ng kanyang guro. Sa kaibuturan ng kanyang puso, may isa pang hiling si Francis, na baguhin ang sitwasyon ng 13 bansa at maabot ang tugatog ng kontinente. Magkatabing naglakad sina Francis at Quincy sa silid. Silang dalawa lang ang naruroon. Dahil sa pagmamalasakit ni Francis, nasiyahan at nagpapasalamat si Quincy sa kanyang guro na pumanaw na. Francis, may sikreto akong sasabihin sa iyo. Mahiwagang ngumiti si Quincy. Oh. Tumingin si Francis sa kanya at inilabas ni Quincy ang isang lumang gutay-gutay na tansong barya, ito ay isang bagay ng aking guro. Sinabi niya sa akin na ibigay ito sa aking magiging asawa. Kinuha ni Francis ang barya. Miyaw-miyaw. Lumitaw ang munting pasang magnanakaw at matako na tumingin sa barya. Ang aking pangalan ay orihinal na Quincy, Chinzin, ngunit upang baguhin ang aking kapalaran, pinalitan ni Master ang aking pangalan ng Quincy, Chinzin, at sinabi sa akin na palitan ang aking pangalan pabalik sa orihinal kapag natagpuan ko ang aking asawa. Matamis na sabi ni Quincy. Quincy. Sinabi ni Francis ang dalawang salitang ito ng malakas at halos nagsimulang magmura. Parehong binibigkas ang Queen. Noong una ay gusto niyang hanapin si Quincy ngunit kahit papaano, pinilit siya ng amo ni Quincy na palitan ang kanyang pangalan para baguhin ang kanyang kapalaran. Fuck! Si Francis ay nagkaroon ng gana na sumabog ngunit biglang, ang kanyang God spiritual eye ay nagbigay ng pakiramdam. Sinabi ng guro ni Quincy sa kanyang disipulo na palitan ang kanyang pangalan, kaya nakilala niya ito at naging asawa niya. Gaano karaming pagkakataon ito? Ito ang maliit na pasang magnanakaw na ang mga mata ay umiikot sa pag-iisip at hindi maiwasan ni Francis na tumingin dito. Ikinaway ng maliit na pasang magnanakaw ang mga paa nito patungo kay Francis. Ano? Kasama ako sa mga kalkulasyon niya. Hindi mapigilan ni Francis na i-click ang kanyang dila.
Umiling ang munting pos ang magnanakaw sa katumango at muling iwinagayway ang mga paa. Gayunpaman, marahil ito ay dahil ang nilalaman ng sinusubukan nitong sabihin ay masyadong komplikado o insight dahil hindi ito maintindihan ni Francis. Ngunit isa sa punto ng maliit na magnanakaw na pusa ang ipinahayag. Sumenyas ito kay Francis na kunin ang barya. Ito lang ang ubusin ang pagkawala nila sa nakalipas na ilang araw. Anong mali? Napansin ni Quincy na medyo kakaiba ang mukha ni Francis. Wala. Tahimik na kinuha ni Francis ang barya na hinayla si Quincy sa kanyang dibdib. Ang kailangan muna niyang gawin ay patatagin siya. Ang mukha ni Quincy ay kasing pula ng cherry ngunit hindi siya tumutol. Tagumpay. Nang makitang kinuha ni Francis ang barya, nagsimulang sumayaw ang maliit na pos ang magnanakaw. Medyo nahiya si Quincy at marahang itinulak si Francis palayo. Ang pakiramdam na ibinigay sa kanya ng maliit na pos ang magnanakaw ay mas matalino pa ito kaysa sa isang Zorro. Sa isang tagalabas na naroroon, paano siya makikipagkaibigan sa kanyang asawa? Quincy, hindi ko pa natatapos ang aking mga tungkulin sa Canopy Great Country. Kaya, humihingi ako ng paumanhin sa mga abala na naidulot ko sa iyo sa nakaraan o sa hinaharap. Malalim na sabi ni Francis bago umalis. Naisip ni Quincy na humihingi ng tawad si Francis sa dati niyang panlalamig, at hindi niya ito inisip ng iba. Pagkatapos magpaalam kay Quincy, hinubad ni Francis ang kanyang suit at lumabas ng kanyang silid. Malapit na. Dumating siya sa pasukan ng City Lord Palace. Ang lugar na ito ay napuno ng mga tao. Nagsimula na. Si Francis ay nagbigay ng senadorya sa maliit na pos ang magnanakaw. Agad-agad. Sa kaibuturan ng espiritual na mata ng Diyos, nagsimulang umikot ang isang Asher Abyss. Isang mahinang tipak ng mental na enerhiya ang sumanib sa hangin. Miyaw-miyaw. Ikinaway ng maliit na pos ang magnanakaw ang kanyang mga paa at dahil maraming tao sa malapit, si Jason at ang apat na nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay walang napansin na mali. Sa sandaling ito, sigaw ng hiyaw, sunod-sunod na dagandong ang umalangaw-ngaw mula sa palasyo ng City Lord. Ang mga alagang hayop ng City Lord Palace ay nawala ng kontrol. Lalo na ito para sa spiritual precious garden ng City Lord's Palace. Ang malalakas na lumilipad na hayop ay nagsama-sama at sumisira sa mga tarangkahan. Sa sandaling ito, ang mga apoy, hangin, kidlat ay tumawid sa hangin. Ang mga kalapit na bahay ay gusot at usok ang bomb-alot sa lahat. Ang mga lumilipad na hayop na ito ay lahat ay may kakilakilabot na lakas at karaniwang lahat ay napakamasunurin. Gayunpaman, sa sandaling ito, karamihan sa kanila ay nawala ng kontrol. Sa maikling panahon lamang na ito, ilang lumilipad na hayop ang lumipad palabas sa radius ng City Lord Palace at nagdala ng kaguluhan sa flooding Lake City. Sa City Lord Palace, ang mga katulong na may mababang cultivation ay nataranta at nagsimulang sumigaw sa takot. Ang City Lord Palace ay nasa gitna ng flooding Lake City at palaging mapayapa. Ang biglaang kaguluhan ay nagdala ng lagim sa maraming tao. Malaki ang pinsala mula sa mga halimaw na ito at nang makalabas silang lahat sa City Lord Palace, mahirap isipin kung anong uri ng kaguluhan ang mangyayari. Mabilis na tipunin ang lahat ng mga beast tamers para kontrolin ang mga bastard na ito. Hindi nagtagal ay nagpadala ng utos ang mga upper echelons ng City Lord Palace. Sa sitwasyong ito, mayroon lamang opsyon na patayin ang mga hayop o paamuin sila. Ang pagkawala mula sa una ay masyadong malaki at kahit na ang mga eksperto sa True Spirit Realm ay maaaring pilitin silang paamuhin, ang panganib ay masyadong malaki. Payagan mo ako. Sumigaw si Francis at may kumpiyansa na hinabol ang isang lumilipad na hayop na lumipad palabas ng City Lord Palace. Alam ng kalapit na pulutong na siya ay isang hayop na tamer, kaya sinadya nilang nagbukas ng landas para sa kanya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.